May mga taong tila ipinanganak na malas. Isa na rito ang babaeng ito. Nagtapos siya sa prestihiyosong akademya ng musika pero hindi gaanong makinang ang kanyang karera. Ngayon, si Iyaong ay backup timpanist lang sa symphony orchestra, hindi opisyal na posisyon at walang malinaw na identidad. Para mapanatili ang normal na pamumuhay, kailangan ni Iyaong mag-juggle ng iba't ibang pansamantalang trabaho. Naging waitress siya, nagturo ng musika sa mga pusa, hanggang sa naging driver na upahan. Sa araw na yon, patuloy pa rin ang malas. Pumayag si Iyaong na magmaneho ng kotse para sa pag-upa. Mukhang normal naman. Di inaasahan, ang pasaherong ito, na hindi makayanan ang mga pagsubok ng buhay, ay nagpa siyang pumunta sa ilog para magpakamatay. Nakita ang sitwasyon, ginamit ni Iyaong ang mga pang-motivate na natutunan niya sa online videos para hikayatin ang babae na iwasan ang negatibong pag-isip. Pero ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Bago pa man magbago ang isip ng babae, nadulas siya at nahulog sa tubig mula sa pagpapanggap hanggang sa tunay na pagkahulog. Sa sandaling iyon, wala nang oras si Iyaong para mag-isip ng husto, kaya tumalon siya para iligtas ang tao na parang superhero. Matapos ang matapang na pagsisid, kapwa si Iyaong at ang babae ay ligtas na dinala sa dalampasigan ng rescue team. Habang kumakalma siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Jenny. Doon lang naalala ni Iyaong na nakalimutan niya ang performance ng kanyang kaibigan. Matapat niyang ikinuwento ang sunod-sunod na malas na pangyayari kay Jenny. Agad na nagalit si Jenny dahil hindi marunong lumangoy si Iyaong, pero naglakas loob pa rin siyang ipagsapalaran ang buhay para maging bayani. Para hindi masyadong malungkot si Iyaong, matalino na binago ni Jenny ang usapan tungkol sa mga gwapong lalaki, isang epektibong gamot sa isip. Inihayag ni Jenny na tinanggap lang ng orkestra ang isang napakagwapong bagong konduktor. Ang pagtingin lang sa kanya ay sapat na para makatulog siya ng mahimbing. Bukas palad na naglakip si Jenny ng larawan at sinabihan si Iyaong na tingnan ang mukha para gamutin ang kanyang insomnia. Bagamat pinagalitan ni Iyaong si Jenny, malinaw na naantig ang kanyang puso. Hindi maitago ng kanyang mukha ang kanyang kasiyahan. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang ulan na tila nais ng Diyos na gawing mas dramatiko ang buhay ni Iyaong. Dali-dali siyang pumasok sa tindahan para bumili ng payong at pagkain. Ngunit kabalintunaan, sapat lang ang pera niya para sa pagkain. Wala nang nagawa si Iyaong kundi iwanan ang payong ng may panghihinayang. Kakaiba, isang lalaking nagngangalang Jongyun ang kumuha ng payong na kababawan lang niya. Ibinigay niya ito kay Iyaong at tumalikod siya at lumakad sa ulan tulad ng huling eksena ng romantikong pelikula. Nagulumihanan si Iyaong at hinabol siya, balak ibalik ang payong. Ngunit ilang hakbang pa lang nang tumalikod siya at tumakbong palayo sa takot na parang may nakitang nakatatakot. Nagmadali siyang pumasok sa isang maliit na eskinita at agad na tinamaan ng mga ilaw ng kotse. Natigilan si Iyaong. Isang serye ng mga nakakatakot na imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Matapos ang banggaan, sinisisi siya ng lalaking nagmamaneho dahil hindi niya pinansin ang kalsada. Tiningnan niya ang mukha nito at nawala ng malay sa takot. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital. Ang kapatid ni Iyaong na si Suyeong ay nagbigay sa kanya ng drumsticks, ang item niyang di mapaghiwalay, at sinabing ibinalik ito ng lalaki kahapon. Nag-aalala siyang mabasa ang mga drumstick, kaya itinago niya ito para sa kanya. Dinala niya ang mga ito sa bahay bago bigla niyang naalala. Tiningnan ni Iyaong ang maingat na nakabalot na drumsticks at hinala niyang hindi ordinaryong tao ang lalaking ito, baka siya'y isang artista. Muli niyang sinisi ang sarili dahil nakalimutan niyang hingin ang numero ng telepono nito. Nang makita ito, marahang tinapik ni Suyeong ang ulo ni Iyaong. Pinagbawalan ni Suyeong si Iyaong na mangarap tungkol sa mga estranghero. Dapat ay nakatuon siya sa kanyang kasalukuyang nobyo. Tumaya pa si Suyeong na kung hindi ito manloloko sa susunod na buwan, magbibitiw siya bilang doktor. Agad tumutol si Iyaong at ipinagtanggol ang nobyo niya na parang ipinagtatanggol niya ang kanyang mga paniniwala sa buhay. Sigurado si Iyaong na mahal siya ni Jae yung tulad ng unang araw. Kalalabas lang ni Iyaong sa ospital nang mabalitaan niya kay Jenny na ang gwapong konduktor na si Nam Joo-hwan ay nag-audition para sa drummer. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Iyaong sa orkestra na may dalang drumsticks at determinadong tingin sa kanyang mga mata. Ngunit ang buhay ay bihirang maging maayos. Dahil masyado siyang natuon, bigla niyang itinapon ang mga drumsticks sa hangin at nagmadaling hinabol ang mga ito. Dahil dito, nalinsad ang bukong-bukong ni Iyaong at lumipad siya mula sa entablado sa isang somersault. Ang eksena na ito ay nagpatawa ng husto kay Konduktor Juan. Sa gabi, bumalik ang insomnia para singilin ang utang na pagod ni Iyaong buong magdamag. 3:00 na ng umaga at hirap pa rin siyang makatulog. Napabuntong hininga siya. Gusto ni Iyaong na mag-text sa kanyang nobyo na si Jaehyung para humanap pero hindi pa nasasagot ang mga mensahe niya kahapon. Kinabukasan, nang pumunta si Iyaong sa tindahan para kumain ng noodles para mapawi ang gutom, di inaasahang nakita niya si Jonghyun, ang lalaking nagligtas sa kanya. Bago umalis, iniwan niya ang numero ng telepono at alok na maging taga-suporta niya, magdala ng gamit, bumili ng gamot o kausapin siya kapag hindi makatulog. Agad na naakit si Iyaong sa chat service para mapabuti ang kanyang insomnia, pero masyadong inosente para mapansin ang malalim na tingin niya. Para pasayahin si Iyaong matapos bumagsak sa audition, inimbitahan siya ni Jenny sa class reunion. Puno ng tawanan ang party. Lahat ay nagpapakitaan ng kanilang mga trabaho at tabumpay. Nawala sa sarili si Iyaong kaya inamin niyang bumagsak siya sa 17 na interviews. Nagtatrabaho siya ngayon bilang hard driver. Kahapon, nahulog siya sa entablado at sumakit ang buong katawan niya. Pero matapang pa rin niyang ipinahayag na may pangarap siya at boyfriend na nagmamahal sa kanya.
Dahil dito, nagpalakpakan ang buong klase. Pero maiksi lang ang kasiyahang ito. Nang pumunta siya sa banyo, biglang nagkagulo ang group chat ng klase dahil sa isang mensahe at litrato. Ang boyfriend ni Iyong na si Jaehyung ay nambababae sa violinist na si Ha Eun-jo. Malinaw na nakuhanan ang eksena ng pagpasok niya sa hotel kasama ang iba. Kakalabas lang ni Iyong sa banyo nang maramdaman niya ang nakakasikip na atmosfera. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ito at halos himatayin sa gulat. Nagmadali siyang pumasok sa banyo at nagsuka para bang inilalabas ang lahat ng kanyang frustration. Sa daan pabalik, dumaan si Iyong sa barbecue restaurant kung saan may matamis siyang alaala kasama si Jaehyung. Naalala niya noong wala silang sapat na pera kaya umorder lang sila ng isang meal. Nagkunwari pa siyang nagda-diet para makain niya ang buong pagkain. Noon, hinawakan ni Jaehyung ang kanyang kamay at sinabing sapat na ang pag-ibig para mabusog siya, pero ngayon sobrang pait na ng realidad. Hindi pinansin ni Iyong ang mausisang tingin ng mga dumadaan. Tumayo siya sa harap ng barbecue restaurant, umiiyak at kumakanta sa sakit. Napadaan si Jong Yoon at nakita ang nakakaawang kakaibang eksena. Mabilis niya itong hinila palayo para iwasang makagulo. Para sa mga tao sa paligid, bumabagsak na ang mood ni Iyong. Ngayon, nang direktang pinuna ni Jong Yoon, nakaramdam si Iyong ng sobrang frustration at galit na hindi na niya makayanan. Sa isang sandali ng hindi mapigil na pagsabog ng emosyon, sinampal niya ang mukha nito at galit na tinanong kung pinagtatawanan ba niya ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Para patunayan na hindi siya mahina, walang pakundangang kumapit siya sa pantalon nito. Gumawa siya ng matapang na panukala na nagpatigil sa kanya. Diretso niyang tinanong kung gusto niyang makipagtalik sa kanya kahit isang gabi lang. Kinabukasan, nagising si Iyong sa malakas na tunog ng kanyang telepono. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Ha Eun-jo, ang karelasyon ni Jaehyung. Sa kanilang pagkikita, hindi nag-atubiling sabihin ni Eun-jo na ayaw makipaghiwalay ni Jaehyung kay Iyong, habang siya mismo'y pagod na sa lihim nilang relasyon. Iminungkahi ni Eun-jo na isipin na lang ni Iyong na maliit na aksidente ang nangyari kahapon at bumalik kay Jaehyung. Kaagad namang lumuhod si Jaehyung at nagmakaawa para sa kapatawaran. Subalit, hindi si Iyong ang tipo ng taong madaling magpaapi sa iba. Sumiklab ang galit niya kaya itinuro niya ang jacket ng kanyang boyfriend at sumigaw dahil iyon ang jacket na kailangan niyang bayaran ng hulugan sa loob ng 10 buwan. Sa sobrang galit, tinanong niya kung nasaan ang konsensya nito para maging ganoon kalupit at ipagkanulo ang isang tapat na pag-ibig. Mapait niyang tinanong kung talagang nagustuhan ba siya nito o nakita lang ba siya bilang paraan para mahimok siyang matulog ng 8 oras. Nadurog ang puso niya sa malupit na katotohanan kaya nagpasya siyang magpaalam para wakasan ang lahat. Kahit natapos na ang masakit na relasyon, pinagmumultuhan pa rin siya ng matinding insomnia kaya tinawagan ni Iyong si Jong Yoon para kantahan siya ng lullaby, may kakaibang kondisyon, kailangan niyang kumanta ng napakasama. Sa takdang oras, tumawag si Jong Yoon at kumanta ng sintonado. Ang pangit niyang boses ay nagpapagusto sa sinumang nakakarinig na matulog kaagad para makatakas. Kahit kailangan niyang kumunot at tiisin ang torturang pangpandinig, kakaiba na unti-unting nakatulog ng mahimbing si Iyong. Nang mapansin niyang tahimik na ang kabilang linya, ibinaba ni Jong Yoon ang telepono. Naging malalim ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang kumuha ng matalim na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula 1 taon na ang nakalipas. Noon, nasaksihan niya ang pagkamatay ng lalaking may singsing sa hintuturo. Kinuha niya ang kutsilyo sa pinangyarihan ng krimen. Mula sa araw na yon, lagi niya itong daladala bilang mahalagang ebidensya na hindi niya maihiwalay. Kinabukasan, ayon sa kanyang tiyo, kailangan niya mag-shooting ng commercial para sa flower shop ng pamilya. Namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Mula noon, inampon siya ng kanyang tiyo at minahal tulad ng sariling anak. Nang gabing yon, habang pauwi, dumaan muli si Yaehyung sa isang barbecue restaurant. Nagkataong tinukso ni Jong Yoon si Yaehyung, pero bukas palad niyang inanyayahan ito sa masarap na barbecue. Natupad nito ang matagal na niyang pinapangarap. Gaya ng dati, tinawagan ni Jong Yoon si Yaehyung at kinantahan ng pampahimbing gamit ang kanyang pangit na boses. Matapos tiyakin na tulog na si Yaehyung, binuksan ni Jong Yoon ang kanyang piano at kumuha ng telepono. Naroroon ang larawan ni Yaehyung at isang lalaking may singsing sa hintuturo. Iyon ang lalaking namatay 1 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, habang nagtuturo si Yaehyung ng drums sa mga bata, bigla siyang tinawagan ni Konduktor Nam Joo-won para maging pangalawang drummer. Natuwa si Yaehyung sa balitang ito dahil ito ang kanyang pinakamalaking pangarap. Bilang pasasalamat sa tulong ni Yaehyung sa pagpili ng regalo, binigyan din siya ni Joo-won ng maliit na regalo. Mabait niyang hinatid si Yaehyung pauwi. Nagtataka si Yaehyung kung bakit siya tinanggap kahit napakasama ng kanyang audition. Umiti lang si Joo-won at sumagot na kailangan niya si Yaehyung. Pero sa unang araw ni Yaehyung sa orkestra, napansin niya na kakaiba ang tingin ng lahat sa kanya. Ipinaliwanag ni Johnny na may nagkalat ng chismis na paborito raw na baguhan si Yaehyung. Ginamit daw niya ang kanyang kagandahan para makakuha ng pwesto, kasama ang litrato nila ni Joo-won. Kahit hinamak at iniwasan siya ng mga kasamahan, nakinig pa rin si Yaehyung kay Johnny at nagpa siyang manindigan. Bago magsimula ang practice, biglang dumating si Ha In-jo at sinampal ang isang babaeng kasamahan. Siya pala ang nagkalat ng malisyosong chismis tungkol kay Yaehyung at sa pagpunta ni Eun-jo sa hotel. Nagbabala si Eun-jo sa masakit na pananalita na ikinatakot ng lahat. Pagkatapos noon, pumasok si Konduktor Joo-won para ipakilala ang 3 bagong miyembro. Si Hong Yaehyung ang timpanista, si Ha In-jo ang biolinista, at ang huling taong ikinalula ni Yaehyung ay ang pianista, si Jong Yoon.
Nagsimula ang ensayo pero dahil sa sobrang pressure, patuloy na nagkakamali si Ye Yaong kaya napilitang tapusin ni Ju-won ang ensayo ng maaga. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Eun-jo si Ju-won at tahasang inamin na nakikipagkita siya sa nobyo ni Ye Yaong. Naghayag siya ng nakakagulat na katotohanan. Ginawa niya ito para maghiganti kay Ye Yaong dahil napansin niyang binibigyan ni Ju-won ng espesyal na pansin si Ye Yaong. Nagpatuloy ang kwento sa mga komplikadong pangyayari sa loob ng orkestra. Si Ha In-jo, sa kanyang mapaghinala na ugali, ay direktang tinanong si Konduktor Nam Ju-won kung ang huling interview ay kunwari lang para maipasok si Hong Ye Yaong sa orkestra. Nagtataka si In-jo kung bakit pagkatapos ng insidente ni Ye Yaong isang taon na ang nakalipas, biglang interesado si Ju-won sa kanya. Sa harap ng matalim na tanong na yon, hindi sumagot si Ju-won. Tahimik lang niyang niyakap si In-jo. Tapos bigla niya itong hinalikan para iwasan ang problema. Kinabukasan, lumabas si Ye Yaong para mag-practice at nagkataong nakasalubong niya si Jong Yoon. Sinabi niya na kilala niya ang isang senior sa larangan ng timpani. Inalok niya na ipakilala siya sa taong iyon para matuto. Masayang pumayag si Ye Yaong na sumama dahil nagtitiwala siya kay Jong Yoon. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang niloko siya ni Jong Yoon para umakyat sa bundok at walang senior. Nagalit siya dahil naloko siya pero hindi pa rin siya pinansin ni Jong Yoon. Tumakbo siya pasulong at sinabihan siyang sumakay ng cable car. Matapos ang paulit-ulit na pagmamakaawa, napilitan siyang sumunod sa kanya hanggang tuktok ng bundok. Gayunpaman, tila hindi sila pinabayaan ng masamang kapalaran. Nang nahirapan silang makarating sa istasyon ng cable car, nalaman nilang nasa maintenance ito at pansamantalang sarado. Labis na nadismaya si Ye Yaong. Tumalikod siya at naghanda ng bumaba sa bundok nang biglang tinawag siya ni Jong Yoon. Inimbitahan niya itong sumakay ng cable car kinabukasan ng umaga. Ang alok ay parang kulog na dumagundong sa tainga ni Ye Yaong. Nakaramdam siya ng pamilyar na nakababagabag na damdamin. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo at nagulat nang makita si Jong Yoon na may hawak na maliit na kutsilyo at walang ingat na iniikot ito. May hindi matukoy na bagay sa kanyang mga mata. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga nakakakilabot na alaala. Bumalik ang imahe ng kanyang sarili na hinahabol at kailangang tumakas ng walang pag-isip. Sa sobrang takot, tumalikod si Ye Yaong at tumakbo palayo. Sa kanyang pagkataranta, nabangga niya ang isang dumaraan at nahulog sa lupa. Nang makita ni Ye Yaong si Jong Yoon na papalapit para tulungan siya, sumigaw siya at umatras ng may mukha ng takot. Tinitigan niya ito at tinanong kung bakit siya natatakot. Sa bugso ng emosyon, napaiyak siya. Inamin niya na matapos ang insidente isang taon na ang nakalipas, nawalan siya ng ilang buwang memorya. Wala siyang anumang alaala sa nangyari. Nagmakaawa siya kay Jong Yoon na pakawalan siya. Ang tabing ng lihim tungkol sa pangyayari isang taon na ang nakalipas ay unti-unting nabubunyag sa masakit na mga flashback. Noong araw na yon, si Ye Yaong ay may hawak pa ring IV drip at naglalakad ng walang direksyon sa gitna ng malakas na ulan. Sa kanyang magulong isipan, ang nakababagabag na pangako ng isang lalaki, bukas ng umaga, sasakay tayo sa cable car, ay patuloy na umaalingaw-ngaw tulad ng isang hindi maiiwasang sumpa. Hindi kayang tiisin ang psikolohikal na presyon, lumuhod siya sa malamig na lupa sa ilalim ng ulan. Bumulong siya ng walang malay. Mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasala at pinatunayan na wala siyang sinaktan. Pagkatapos magsalita, umupo siya at napaiyak sa labis na kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, may isang misteryosong lalaki na dahan-dahang lumapit. Malamig niyang tinanong kung naalala pa niya kung sino siya, kung may nasaktan ba siya. Bago pa makapag-isip si Ye Yaong para sumagot, nawalan siya ng malay sa sobrang pagod. Habang dahan-dahang tumataas ang kamera, unti-unting lumitaw ang mukha ng lalaki sa ilalim ng ulan. Nabunyag ang nakakagulat na katotohanan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Jang Yoon. Sa kasalukuyan, ang pagsali ni Jang Yoon sa orkestra ay nagdulot ng maraming kontrobersya. Kahit tinanong ni Eun-jo si Jo-won, hindi niya matanggap na hindi nagtapos si Jang Yoon sa prestihiyosong paaralan at walang karanasan sa mahigpit na pagpili. Nadama ni Eun-jo na ang estilo ng pagtugtog ni Jang Yoon ay eksaktong katulad ng isang kakilala niya. Naniniwala siya na napansin din ito ni Jo-won. Siguro dahil dito, nilabag ni Jo-won ang mga patakaran at pinayagan si Jang Yoon na sumali. Nang makita ang hinala ni Eun-jo, tumawa lang si Jo-won at sinabing masyado siyang nag-isip. Tumanggi siyang ipagpatuloy ang usapang ito. Pagkatapos ng insidente sa bundok, dinala ni Jang Yoon ang walang malay na si Ye Yaong sa doktor. Ang taong iyon ay si Su Yaong. Pagka-uwi ni Jang Yoon, patuloy niyang pinanood ang video ng interview ni Su Yaong. Sa video, sinabi ni Su Yaong na naging doktor siya dahil sa kanyang kapatid. Noong bata pa, nakaranas si Ye Yaong ng trauma dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang mga magulang, kaya nawalan siya ng boses. Isang taon na ang nakalipas, nakaranas si Ye Yaong ng isa pang malaking insidente. Pagkatapos noon, hindi nakapagsalita si Ye Yaong ng halos isang buwan. Nag-iwan ito ng matinding epekto hanggang ngayon. Hindi pa rin niya matandaan kung ano ang nangyari. Nagdusa pa siya sa insomnia at madalas na bangungot. Bilang doktor, wala si Su Yaong magawa para sa kapatid, kaya labis siyang nadurog ang puso. Hindi nagtagal nang magising si Ye Yaong sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula sa banda. Nagmadali siyang pumunta ng may pag-asa, pero tinanggal pala siya sa trabaho. Sobrang nasira ang kanyang puso. Hirap na umuwi siya at umiyak buong gabi. Kahit malungkot, kailangan niyang bumangon para harapin ang buhay. Patuloy na nagturo ng musika si Ye Yaong sa mga bata. Noon din, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dating nobyo na manood ng kanyang sayaw. Napagpasyahan niyang pumunta sa palabas. Nakita niya ang dating nobyo na masigasig sa entablado, tahimik siyang natuwa sa tagumpay nito.
Naintindihan niya na siya pala ay pinag-traidor. Biglang sumakit ng husto ang kanyang puso. Nang aalis na sana si Yayaw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Eunjo para magkita sa bar. Doon, binigyan ni Eunjo si Yayaw ng business card at sinabing may film crew na naghahanap ng bass drum player. Pwede siyang magtrabaho doon part-time para kumita. Nagulat si Yayaw at hindi maintindihan kung bakit ang bait ni Eunjo sa kanya. Mahinahon na sumagot si Eunjo na dating magkaibigan sila. Dahil mahalaga sa kanya ang dating pagkakaibigan nila, gusto ni Eunjo tulungan si Yayaw. Pagkaalis ni Eunjo sa bar, biglang lumitaw si Jang Yeon sa tabi ni Yayaw na parang multo. Nalito at naguluhan si Yayaw. Hindi niya alam kung bakit patuloy na dumidikit sa kanya ang lalaking ito. Parang sobrang pinapansin siya nito. Hindi nag-atubili si Jang Yeon na aminin na talagang nagmamalasakit siya kay Yayaw. Ayaw makipagtalo kaya agad siyang tumawag ng taxi at umalis. Nakaupo sa kotse, tiningnan niya si Jang Yeon na tahimik na nakatayo sa gilid ng daan at nagsimulang magduda. Nagtataka siya kung paano nalaman nito na nasa bar siya at hinanap siya. Nang makauwi siya, agad siyang nag-online para maghanap ng impormasyon tungkol kay Jang Yeon pero wala siyang nakuhang kapaki-pakinabang na resulta. Sa sandaling iyon, narinig niya ang masayang tunog ng piano mula sa apartment sa ibaba. Balak niyang bumaba para kausapin si Jang Yeon para linawin ang lahat, pero nang tumayo siya, nagulat siya nang makita ang kakaibang bakas ng paa at natunaw na niebe sa sahig. Agad niyang naintindihan na may pumasok sa kanyang bahay ng patago. Mabilis na tumakbo si Yayaw pababa para pindutin ang doorbell ni Jang Yeon. Napansin niya na ang sukat ng sapatos at bakas ng paa nito ay kahawig ng mga naiwang bakas sa kanyang bahay. Lalo na may bagong sugat sa kamay niya. Lahat ng ebidensyang ito ang nagpapaniwala sa kanya na siya ang manyak na pumasok sa kanyang bahay. Pinag-ugnay ni Yayaw ang lahat ng pagkakataon na nagkita sila. Lagi siyang biglang sumusulpot at sinadya pang lumipat sa apartment sa ilalim ng kanya. Mukhang may pakay talaga siya sa paglapit sa kanya mula pa sa simula. Mula noon, nagsimulang mag-inat si Yayaw sa misteryosong kapitbahay na ito. Kinabukasan, dahil sa problema sa pera, nagpa siyang magtrabaho part-time si Yayaw pero ayaw pa rin niyang isuko ang pangarap niya sa musika. Naglakas loob siyang lapitan si Jo-won para magmakaawa na bigyan siya ng pagkakataong manatili sa banda. Handa siyang gawin ang kahit ano, pati na mga gawain, basta manatili lang siya. Masayang pumayag si Jo-won at tinanggap si Yayaw bilang kanyang personal assistant. Tinulungan niya itong ayusin ang schedule, sumagot ng tawag at gumawa ng kape. Napaiyak siya sa tuwa. Sinimulan niya ang kanyang bagong trabaho bilang katulong sa mahirap na konduktor. Habang naglilinis si Yayaw ng opisina, biglang pumasok ang isang babaeng department head na naghahanap kay Juan. Dahil hindi niya nakita si Juan, hiniling niya kay Yayaw na tiyaking dalhin siya sa itinalagang lugar sa tamang oras. Kailangan niyang isuot ang suit na inihanda para sa kanya. Kinuha ni Yayaw ang suit at tumakbo papunta sa bakanting rehearsal room kung saan niya natagpuan si Juan. Nakitang malapit na ang oras, agad na hinimok ni Yayaw si Juan na magpalit ng damit. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang pagmamadali. Sinabi niya kay Yayaw na humiga sa sahig sa tabi niya at tahimik niyang pinakinggan ang mga tunog sa paligid. Nang imulat ni Yayaw ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita si Juan na nakatingin sa kanya nang napakalapit. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa kahihiyan. Para itago ang kanyang kahihiyan, mabilis siyang umupo at pinaalalahanan siya na malapit na silang malate. Subalit hindi siya sumagot at dahan-dahang lumapit. Ang kilos niya ay parang hahalikan niya ang mga labi ni Yayaw. Kusang ipinikit ni Yayaw ang kanyang mga mata. Pinigil niya ang kanyang hininga, naghihintay ng romantikong sandali, pero walang nangyari. Sa halip, lumapit siya sa tainga nito at bumulong na nakita niya ang nagniningning na pusong puno ng potensyal mula pa noong interview. Sinabi niya ang hangarin niyang buuin ang magaspang na hiyas na ito para balang araw ay makatayo siya sa malaking entablado kasama niya. Naantig si Yayaw sa makabuluhang mga salita ni Juan. Gayunpaman, habang lumalim ang kanilang sandali, binasag niya ito ng isang nakakahinayang na pangungusap. Naisip niya na magandang pagkakataon sana iyon para sa halik na hindi nila nagawa. Ang kalahating biro, kalahating seryosong kilos ni Juan ay nagpahirap kay Yayaw na hulaan ang tunay na intensyon niya. Kailangan niyang kumalma at huwag magpadala sa maling akala. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Yayaw si Jang Yeon na nagtatago muli sa harap ng kanyang bahay. Determinado siyang ilantad ang tunay na pagkatao ng kapitbahay, kaya nagpasya siyang manatili sa kotse at magbantay buong gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang tunog ng pintong sinisira. Isang lalaking nakaitim ang pumasok sa kanyang bahay. Siya ay labis na natakot. Sakto naman, tumawag si Jang Yeon. Agad siyang sumigaw. Narinig ng magnanakaw ang ingay at dali-daling tumakas. Agad siyang hinabol ni Jang Yeon. Matapos ang maikling pakikipaglaban, napigilan na siya ni Jang Yeon. Nang dumating ang pulis at si Yayaw, nagulat siya nang makitang si Jae-hyung pala, ang dating kasintahan niya. Nang makabawi siya, nakita niyang sugatan at dumudugo ang kamay ni Jang Yeon. Dahil sa pagsisisi sa maling pag-akusa at pagkakasugat nito, maingat niyang binandahan ito. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sinamantala ni Jang Yeon ang pagkakataong ito para pahirapan si Yayaw. Pinapagawa niya ang lahat ng gawain tulad ng pagbukas ng inumin o pagmamaneho papuntang trabaho. Pumunta ang dalawa sa isang malaking bahay. Doon, nakita ni Yayaw ang larawan ng dalawang batang lalaki sa mesa. Si Jang Yeon ito at ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ang unang beses na nabanggit ni Jang Yeon ang kanyang pamilya, kaya curious na nagtanong si Yayaw. Mahinahon niyang sinabi na Kim Jae-yan ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid.
Magaling din si Jaeyan na pianista, pero namatay siya isang taon na ang nakalipas dahil sa pinsala. Nagulat si Eyaong sa sagot na ito. Maya-maya, napako ang kanyang tingin sa isa pang litrato ng isang binatang may ngiting kasing liwanag ng araw. Ngunit nang mahawakan niya ang frame, biglang tumunog sa isip niya ang pangakong sasamang mag-cable car bukas ng umaga. Sobrang natakot si Eyaong sa tinig na yon, kaya nanginig ang buong katawan niya. Hindi niya sinasadyang mabitiwan ang frame ng litrato sa sahig. Malakas na tumunog ang pagkasira ng salamin sa tahimik na lugar. Kasabay nito, unti-unting nagbuo ang malabong mga alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang sandaling inutusan siyang sunduin ang isang pianista sa airport. Sa gitna ng mataong lugar, habang hawak niya ang name tag at tinatanong ang bawat tao, tahimik na lumapit sa kanya ang isang binata. Malumanay na kinumpirma ng taong iyon na siya nga ang hinahanap niya. At isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas ng ang mukha ng pianista na si Kim Jae-yan sa alaala ay biglang tumugma sa nakangiting lalaki sa larawan sa sahig. Lumingon si Eyaong para tingnan si Jang Yeon nang may mausisang tingin at muli niyang tinanong ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid. Bilang tugon, malumanay na sinabi ni Jang Yeon na ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ay Jae-yan. Sabay, tinanong din niya kung kilala ba niya ang taong ito. Nang marinig ito, agad na umiling si Eyaong at mariin niyang sinabing ngayon lang niya unang narinig ang kakaibang pangalang iyon. Sa gitna ng pagkalito, yumuko si Eyaong para kunin ang frame ng larawan, ngunit sa kasamaang palad, nasugatan ang binti niya sa bubog, kaya dumugo ito. Nang makita siyang nasugatan, mabilis na kumuha si Jang Yeon ng first aid kit. Pagkatapos, maingat siyang umupo at binandahan ang sugat nito. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng kakaibang lambot at pag-aalaga. Pagkatapos noon, inakay ni Jang Yeon si Eyaong palabas sa balkonahe para pagmasdan ang buwan. Sa pagkakataong ito, tinanong niya ang dahilan ng pagkamatay ng nakababatang kapatid nito. Sinabi ni Jang Yeon na namatay si Jae-yan sa aksidente sa trapiko na sanhi ng kanyang kasintahan. Sa nakababagsik na banggaang iyon, nawalan ng buhay si Jae-yan. Ang babaeng kasama niya ay maswerteng nakaligtas ng walang anumang pinsala. Nang marinig ito, tapat ding ibinahagi ni Eyaong na siya rin ay naaksidente sa trapiko eksaktong isang taon na ang nakalipas, ngunit mula noon, tuluyan na niyang nawala ang alaala sa panahong iyon. Dahil matagal silang nanatili sa labas, unti-unting lumalamig ang hangin, kaya napilitan silang bumalik sa loob para maghanap ng init. Dito, hindi sinasadyang napahinto ang mga mata ni Eyaong sa piano ni Jung Yeon, kung saan may guhit ng isang natatanging kamay. Nang makita ang kanyang pagkamausisa, mapag-isip na ipinaliwanag niya na noong bata pa si Eyaong, madalas siyang umiyak tuwing nagpipiano dahil sa sobrang pressure. Kaya iginuhit ni Jung Yeon ang sarili niyang kamay dito bilang paraan para aliwin at bigyan ng lakas ng loob si Eyaong. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Eyaong at inilagay ito sa eksaktong posisyon ng kamay na kanyang iginuhit. Ang galaw na iyon ay parang muling binuhay ang mapagkalingang haplos na ibinigay ni Jung Yeon kay Eyaong noon. Ang pakiramdam ng init mula sa kanilang mga kamay na magkahawak ay nagpapanginig kay Eyaong nang hindi sinasadya. Mas mabilis ang tibok ng puso niya kaysa karaniwan. Nalilito sa kakaibang damdamin na pumapasok sa kanyang puso, mabilis siyang tumayo at aalis na sana para tumakas. Pero mabilis siyang pinigilan ni Jung Yeon. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Umingay ang kanyang malalim na boses. Ipinahayag niya ang matinding hangarin na mas maunawaan siya. Sinabi niya na siya ang nagnanais na maunawaan ang lahat ng lihim tungkol sa kanya na hindi pa alam ng iba. Ang taos-pusong pagtatapat ni Jung Yeon ay nagpakilig sa puso ni Eyaong. Nalunod siya sa hindi pantay na tibok ng puso. Nang gabing iyon, habang nakahiga, naalala niya ang kwento tungkol sa kapatid ni Jung Yeon. Ang pangalang Kim Yeon ay biglang naging pamilyar sa isip niya, pero agad, naalala niya si Jung Yeon na maingat na binibendahan ang kanyang sugat. Malinaw niyang naaalala ang bawat galaw nito, ang malambing niyang tingin. Ito'y nagpagulo at nagpahiya sa kanya. Samantala, sa kanyang apartment, may kausap si Jung Yeon sa telepono. Sinabi niya na wala talagang alaala si Eyaong tungkol kay Eyaong. Malinaw din na nakasaad sa medical record na may partial amnesia siya. Malamig niyang hiniling sa kausap na baguhin ang direksyon ng investigasyon sa ibang mga ebidensya. Kinabukasan, inanyayahan ni Jo Won si Eyaong sa isang mamahaling restaurant para ipagdiwang ang opisyal niyang pagsali sa orkestra. Kabalintunaan, hindi inasahan ni Eyaong na ang lugar na pinuntahan nila ay kung saan nagtatrabaho part-time si Jung Yeon. Nang makita si Eyaong nakasama si Jo Won, nagulat si Jung Yeon pero mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. Sinadya niyang asarin siya sa harap mismo ni Jo Won, tinanong kung nakatulog ba siya ng maayos kagabi. Sabay nito, iminungkahi niya na kung kailangan, handa siyang magbigay ng espesyal na serbisyo sa pagtulog. Ang pang-aasar sa harap ng publiko ay lubhang nakahiya kay Eyaong. Wala siyang nagawa kundi magkunwaring pupunta sa banyo at sadyang naghintay para sumunod si Jung Yeon. Pagpasok niya sa tagong pasilyo, agad niyang hinablot ang kwelyo nito. Mahigpit niyang binalaan siya na mag-ingat sa kanyang mga salita. Hindi natakot si Jung Yeon, bagkus ay ngumiti at umiwas sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maitago ang kanyang pagsiselos nang siya'y magreklamo. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala nang makita ang babaeng mahalaga sa kanya na nakikihapunan sa ibang lalaki. Sa harap ng ganoong asal, nahihiyang binitawan ni Eyaong ang kanyang kamay. Mabilis niyang ipinaliwanag na inimbitahan lang siya ni Jo Won para ipagdiwang ang bagong trabaho at wala itong ibang intensyon. Pagbalik sa hapagkainan, magiliw na tinanong ni Jo Won ang tungkol sa insomnia ni Eyaong. Sinabi pa niya na kailangan niyang matutong patulugin siya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, isang bagyo ang dumating. Isang lihim na larawan ni Jo Won at Eyaong na masayang nagdi-dinner ay bigla na lang kumalat online. Nang makita ang larawan, labis na nagalit si Eunjo.
Agad niyang tinawagan si Jo-won, ngunit hindi ito sumagot. Sa matalim niyang pagtingin, napansin ni Eun-jo ang isang maliit na sulok ng larawan at nakilala ang pamilyar na likod ng waiter. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang nagmadali papunta sa restaurant. Hinarang niya ang daan ni Jung-yeon nang malapit na itong umalis sa trabaho. Tinitigan ni Eun-jo ang mukha ni Jung-yeon na may kahina-hinalang tingin. Matibay niyang pinagtibay na bago siya sumali sa orkestra, tila nagkita na sila sa ibang lugar. Lumapit siya para hawakan ang mukha nito para patunayan ang hinala, pero agad niyang itinulak ang kamay nito. Sa malamig at distanteng tono, nagbabala siyang ayaw niyang may labis na nagmamalasakit sa kanya. Sabay nito, hiniling niya na huwag na siyang puntahan muli. Pagkatapos ng hapunan, inayos ng tadhana na aksidenteng makatagpo ni Yaong si Jung-yeon sa kalapit na tindahan. Dahil ayaw niyang magkamali ng intindi sa nangyari kanina, nagpasya siyang linawin na ang lahat ng pagkikita nila ni Jo-won ay trabaho lang. Wala talagang anumang relasyon sa pagitan nila. Gayunpaman, sa kanyang pagiging seryoso, umiti lang si Jung-yeon ng may kahulugan. Inaasar niya ito at tinanong kung nasa ilusyon ba siya na gusto niya ito. Sa kanyang pagkalito, mahinahon niyang sinabi na ang pag-aalaga at pag-ibig ay dalawang magkaibang bagay. Nang mapagtanto na naging biro lang ang kanyang katapatan, napahiya siya. Sa nakakahiyang sitwasyong ito, balak na niyang umalis. Bago tumalikod para umalis, determinado niyang binayaran siya para sa serbisyo nito sa pagtulog. Kasabay nito, mariin niyang ipinahayag na mula ngayon, hindi na siya tatawagan pa nito para abalahin siya. Walang umasa na ng gabing iyon mismo, biglang lilitaw si Jung-yeon sa harap ng bahay ni Yaong na parang walang nangyari. Siya mismo ang nag-imbita kay Yaong na lumabas para mag-usap. Sabay silang naglakad papunta sa parke malapit sa kanilang bahay. Tahimik nilang pinagmasdan ang kumikislap na ilaw mula sa matataas na gusali sa malayo. Sa sandaling iyon ng kapayapaan, nagpasya si Yaong na hubarin ang kanyang balakayo at buksan ang kanyang puso. Napaiyak siya habang kinukwento ang trahedyang aksidente sa trapiko na malupit na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Pagkatapos niyang magsalita, aksidente siyang napatapak at natapilok ang paa dahil sa kanyang emosyonal na kalagayan. Mabuti na lang, mabilis na nakatugon si Jung-yeon at niyakap niya si Yaong. Muli, ang pisikal na paglapit sa gayong distansya ay nagpakilig sa puso ni Yaong at nawala ang ritmo nito. Hindi mapigilan ang kanyang damdamin, nag-atubili siyang kumuha ng lakas ng loob para tanungin kung pwede siyang humalik sa kanya. Ngunit nang makita niyang natigilan ito sa kanyang matapang na panukala, mabilis niyang ipinaliwanag na masyadong romantiko ang gabing iyon, kaya nalito siya at nagsalita ng mali. Pagkasabi nito, tumalikod siya sa kahihiyan at gustong tumakbo palayo, pero mabilis siyang pinigilan nito. Tinitigan niya ang mga mata nito ng ilang segundo at biglang yumuko para halikan siya ng matamis sa labi. Nagulat siya pero napuno rin siya ng kaligayahan. Inisip niya na mula sa sandaling iyon, opisyal na silang naging magkasintahan. Kinabukasan, nagpadala siya ng 2 mensahe kay Jung-yeon pero naghintay siya ng matagal nang walang sagot. Pagkatapos ng trabaho, hahanapin sana ni Yaong si Jung-yeon para linawin ang nangyari, pero hiniling ni Jo-won na sumama sa kanya para makita ang propesor sa musika na matagal na nilang hindi nakikita. Napakasaya ng pag-uusap ng tatlo. Tuwang-tuwa ang propesor na hiniling kay Jo-won na makipaglaro ng Go sa kanya. Agad na nagboluntaryo si Yaong na kunin ang board mula sa kabilang silid. Habang hinahanap ang board, bigla niyang nakita ang isang naka-frame na larawan sa silid. Ang nasa larawan ay walang iba kundi si Kim Yi-an, ang yumaong kapatid ni Jung-yeon. Napansin ni Jo-won na matagal nang wala si Yaong kaya hinanap niya ito. Naabutan niya itong nakatitig sa larawan. Agad niyang tinanong kung kilala niya ang taong nasa larawan. Biglang bumalik ang mga alaala niya tulad ng isang baha. Isang taon na ang nakalipas, bumagsak si Kim Yi-an sa malamig na lupa sa gitna ng ulan. Puno ng dugo ang kanyang buong katawan. May misteryosong lalaki na lumapit at dahan-dahang tinanggal ang maskara sa mukha. Ang mukha na iyon ay kay Nam Jo-won. Tila itinatago ni Jo-won ang isang lihim tungkol sa pagkamatay ni Yi-an noong taon. Bilang sagot kay Yaong, mahinahon na nagsinungaling si Jo-won na dating kasamahan lang niya si Yi-an. Ang pakiramdam ng hinala ay kumapit kay Yaong at hindi bumitaw. Napagpasyahan niyang tanungin si Jin-hee kung nabanggit na niya ang pangalang Yi-an bago siya nawalan ng alaala. Sinaliksik ni Jin-hee ang kanyang memorya at sinabing dating katulong si Yaong ng pianistang si Yi-an pero hindi niya alam ang mga detalye. Ang impormasyong ito ang huling pirasong nagkumpleto sa puzzle ng mahiwagang koneksyon ni Yaong, Jung-yeon, Jo-won at ang kawawawang batang si Kim Yi-an. Dati, pinasundo ni Soo-young kay Yaong si Kim Yi-an sa airport, pero ngayon, wala na siyang maalalang anuman tungkol sa batang iyon. Gayunpaman, ang mas ikinababahala ni Yaong ngayon ay ang pag-ibig. Matapos ang matamis nilang halik ni Jung-yeon, bigla itong nawala at hindi na sumagot sa mga mensahe niya. Sa orkestra, ilang beses sinubukan ni Yaong kausapin si Jung-yeon pero umiwas ito at nagpakita ng kalamigan. Ang nakaliligalig na kilos ni Jung-yeon ay lubhang nagpasama ng loob ni Yaong. Nagtungo siya sa banyo at bumulong sa sarili para maibsan ang kanyang damdamin. Habang paalis na siya, bigla niyang nakita ang isang taong nakahimlay na walang malay sa sahig. Nang itaas ni Yaong ang buhok ng tao, nagulat siya nang malamang ito pala si Ha Eun-jo. Agad niyang dinala si Eun-jo sa emergency room. Dito nabunyag ang katotohanan tungkol sa henyo ng biolin. Si Eun-jo ay nagdurusa sa malubhang tendonitis at myositis. Araw-araw, umaasa siya sa mataas na dosis ng painkillers para makapaglaro. Pinayuhan ni Yaong si Eun-jo na magpahinga muna para gumaling, pero nagmakaawa si Eun-jo na itago ito at huwag ipaalam kay Jo-won dahil takot siyang mawalan ng pwesto sa orkestra. Determinado si Yaong na harapin siya para lutasin ang komplikadong usapin ng pag-ibig. Nagkusang nakipagkita si Yaong kay Jung-yeon para linawin ang lahat.
Hindi siya nag-atubiling sisihin ito sa sadyang pag-iwas sa kanya mula ng halik na iyon. Habang pinipigilan ang pag-iyak, ipinaliwanag niya na ang paghingi niya ng halik noon ay bunga ng tunay niyang damdamin. Kasabay nito, taos-puso siyang humingi ng paumanhin kung napahiya siya at napilitang tumugon para lang hindi siya malito. Pagkatapos, inihayag ni Iyaong ang isa pang mahalagang katotohanan na nalaman niya kay Johnny na dating assistant siya ni Kim Yon. Ipinahayag niya ang matinding hangarin na mahanap ang nawawalang mga alaala kahit pa ang mga ito ang pinakamasakit. Dahil kapatid ni Jong Yoon si Yon, gusto talaga ni Iyaong tulungan si Jong Yoon na tuparin ang mga hindi natupad na hangarin para sa yumaong kapatid. Samantala, nagkaroon si Jong Yoon ng tensyonadong pagpupulong sa kasamahan na tumutulong sa kanya sa pagsisiyasat muli ng lumang kaso. Nagdala ang taong ito ng nakakagulat na balita na ang driver ng truck na pumatay kay Yon ay pinalaya na sa piyansa. Mukhang may misteryosong taong nagbayad para pangalagaan siya. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod nito ay nananatiling hindi pa nalulutas na misteryo. Ang usapan ay lalong bumigat nang magtanong ang kasamahan ng isang mapanganib na katanungan. Malalim na tumago sa puso ni Jong Yoon ang taong iyon na nagtatanong kung naniniwala pa rin siya na si Iyaong ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa nakababagabag na tanong na iyon, si Jong Yoon ay natahimik na lamang. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata, nakatingin sa malayo, hindi makapagbigay ng maayos na sagot. Sa daan pa uwi, naabala si Iyaong ng kanyang dating nobyo. Mabuti na lang, dumating si Jong Yoon sa tamang oras bilang tagapagligtas para tulungan siya. Pagkatapos, naupo ang dalawa sa hagdanan sa tabi ng kalsada para mag-usap. Hindi pa rin makamove on si Iyaong sa hindi magandang pakiramdam tungkol sa lamig ni Jong Yoon matapos ang kanilang halik. Hindi masyadong nagpaliwanag si Jong Yoon. Hiniling niya lang kay Iyaong na sumama sa kanya sa lugar kung saan na-aksidente si Yon. Naisip niya na kung talagang gusto niyang mahanap ang kanyang mga alaala, ang pagpunta sa pinangyarihan ay makakatulong. Bumili si Jong Yoon ng palumpon ng puting chrysanthemums at dinala si Iyaong sa lugar kung saan namatay ang kanyang nakababatang kapatid. Ngayon din ang anibersaryo ng pagkamatay ni Yon. Nakakalungkot na ang lugar kung saan natapos ang buhay ng isang magaling na binata ay isang mapanglaw at malamig na lupain. Ikinuwento ni Jong Yoon na 4 na oras matapos ang banggaan, pumunta ang driver ng truck sa istasyon ng pulisya para umamin. Sinabi niya na dahil sa malakas na ulan, hindi niya napansin na nabangga niya si Yon. Nang makita niya ang mga bahid ng dugo sa harap ng kotse, natakot siya at tumawag sa pulisya. Nang marinig ito, hindi maitago ni Iyaong ang kanyang pagkamausisa. Tinanong niya kung bakit sinabi ni Jong Yoon na ang pagkamatay ni Yon ay dahil sa kasintahan nito. Bilang tugon, maingat na ipinaliwanag ni Jong Yoon na natagpuan ang kasintahan Yon kinabukasan sa ibang lugar na walang malay. Lalo pang nalito si Iyaong sa paliwanag na ito. Agad niyang tinanong kung buhay pa ang babae, bakit hindi siya dumiretso dito para itanong kung ano talaga ang nangyari noong araw na yon. Ang matalim na tanong ni Iyaong ay parang karayom na tumutusok sa sugat ng kanyang puso, nagpapaalala ng masakit na alaala sa isip ni Jong Yoon. Naalala niya ang sandali 1 taon na ang nakalipas nang magdala ang kanyang kasamahan ng nakakagulat na balita. Iyon pala ang babaeng kasama ni Yon, na kalaunan niyang nalaman na si Iyaong, na lubusang nawalan ng memorya matapos ang matinding banggaan. Dahil walang testimonya mula sa nag-isang saksi, hindi mapatunayan ng pulisya kung talagang naroon siya sa pinangyarihan ng krimen o hindi. Dahil dito, nauwi sa wala ang lahat ng mga ebidensya. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pahiwatig ay natagpuan ang bag ni Iyaong sa kotse ni Yon. Inihayag din ng kasama ni Jong Yoon ang isa pang nakakikilabot na detalye. Sa katawan ni Yon, bukod sa mga pinsala sa banggaan, ang kanyang atay ay malubhang nasugatan din ng matalim na bagay. Pinatunayan nito na sinaksak si Yon bago pa mangyari ang aksidente. Si Iyaong ang pangunahing suspect. Kaya nagpa siya si Jong Yoon na lapitan si Iyaong. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang malaman ang katotohanan sa likod ng di makatarungang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Habang pabalik, nagkataong dumaan ang dalawa sa isang sirang bodega. Biglang naramdaman ni Iyaong na pamilyar ang lugar na ito. Isang pakiramdam ng takot ang lumitaw. Nais ni Jong Yoon na tulungan si Iyaong na maalala ang isang bagay, kaya dinala niya ito sa loob. Agad na sumagi sa isip ni Iyaong ang mga nakakatakot na alaala. May nagbukas ng pinto at pumasok. Hawak niya ang isang kutsilyo at lumapit sa kanya ng paunti-unti. Takot na takot si Iyaong kaya niyakap niya ang ulo niya at sumigaw ng malakas. Sa sandaling iyon, biglang nakalock ang pinto ng bodega mula sa labas. Nag-overlap ang mga alaala at katotohanan, kaya lalo pang nagpanik si Iyaong. Kumatok siya sa pinto at sumigaw ng tulong sa kawalan ng pag-asa. Agad namang tumawag ng pulis si Jong Yoon. Tinanong niya kung may naalala ito, ngunit sa labis na pagkabalisa, hindi siya makapagsalita. Nakita ito, gusto niyang tulungan siyang kumalma, kaya kumanta siya ng nakaaliw na kanta. Sa mainit na himig ni Jong Yoon, unti-unting naalala ni Iyaong ang bawat magandang sandali nila. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito, at sa wakas ay kumalma na ang kanyang puso. Maya-maya, dumating ang mga pulis at binuksan ang pinto. Ipinaliwanag nila na inakala ng manager na walang tao sa loob at aksidenteng nailok. Aksidente lang pala yon. Samantala, si Ha Eun-jo ay nakalabas ng ospital at bumalik sa orkestra, ngunit nalaman na siya pala ay tinanggal na. Ipinaliwanag ni Konduktor Juwan na matagal nang napansin ng mga miyembro na may problema si Eun-jo sa kanyang kamay. Gusto niya munang magpagaling si Eun-jo bago ipagpatuloy ang kanyang karera. Bukod sa pagkatanggal sa orkestra, si Eun-jo ay galit din sa paiba-ibang kilos ni Juwan sa kanya. Hinalikan niya ito para iligtas ang relasyon, pero sinabi lang nito na magpahinga siya at aalis na sana.
Hindi ito matanggap ni Eunjo, kaya bago pa makalabas si Juan, inihayag niya ang lihim na matagal niyang itinago. Isang taon na ang nakalipas, sa araw ng pagtatanghal kasama si Yon, bigla na lang nawala si Juan at pinatay ang telepono. Hinala niya na pumunta ito para makita si Yon. Noong araw na yon, nakita niya si Yayaong na sumakay sa kotse ni Yon. Pagkatapos noon, pumanaw si Yon at nawala ng alaala si Yayaong. Mula noon, si Juan ay laging nag-aalala ng lubos kay Yayaong. Dahil dito, hindi mapigilan ni Eunjo na maghinala na may kinalaman siya sa buong pangyayari. Sa harap ng paratang na ito, nanatiling kakaibang kalmado si Juan. Itinanggi niya ang lahat at pinagtibay na nasa bahay lang siya natutulog noong araw na yon. Sabay nito, inutusan niya si Eunjo na huwag maghaka-haka ng walang batayan. Nang gabing iyon, nakatanggap si Yayaong ng kakaibang tawag. Nang sagutin niya ang telepono, walang nagsalita sa kabilang linya. Nanatili lang ang nakakatakot na katahimikan na nagpahirap sa kanya makatulog. Nagpasya siyang puntahan si Jang Yeon para makausap at mabawasan ang kanyang pagkabalisa. Hiniling niya sa kanya na tumugtog ng kanta. Pumayag siya. Umupo siya sa harap ng piano at nagsimulang tumugtog ng malalim na melodya. Gayunpaman, aksidente niyang nakita ang isang photo clip sa music sheet. Ito ay isang malapit na larawan nila ni Yeon. Nagulat si Yayaong nang makita ang kanyang sarili at si Yeon sa larawan. Nagsimula siyang maghinala na baka siya ang lihim na kasintahan ni Yeon. Kasabay nito, isa pang tanong ang lumitaw. Nakita ba ni Jang Yeon ang larawang ito noon at sinadyang lapitan siya mula sa simula? Agad itong itinanggi ni Jang Yeon at nagsinungaling na ngayon lang niya nakita ang larawan. Nag-imbento si Jang Yeon na nakagawian daw ni Yeon na itago ang mga larawan ng pamilya. Kapag natuklasan, ibibigay niya raw ang larawan bilang regalo. Nakakagulat na naniwala si Yayaong sa magulong paliwanag na yon. Humingi siya ng litrato para maiuwi at alalahanin ang tunay na relasyon nila ng kaawa-awang lalaki. Nalilitong tinanong ni Yayaong si Jang Yeon kung bakit magkapatid sila ni Yeon pero iba ang apelyido. Ikinuwento ni Jang Yeon ang malungkot na kwento ng kanyang pamilya. Noong 10 taong gulang si Jang Yeon, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Isinama ng kanyang ina si Yeon at kinuha ni Yeon ang apelyido nito mula noon. Nakatira si Jang Yeon sa ama pero masyadong abala ito sa trabaho kaya bihira silang magkita. Puno ng kalungkutan ang kanyang pagkabata. Matapos makinig, labis na naawa si Yayaong kay Jang Yeon. Ngumiti siya ng marahan at hinaplos ang balikat nito para aliwin siya tulad ng pag-aliw sa isang malungkot na batang 10 taong gulang. Kinabukasan, ipinamahagi ni Yayaong ang mga materyales sa mga miyembro ng orkestra. Kabilang sa mga ito ang isang CD ng sikat na pianista na labis niyang hinahangaan. Isang senior sa propesyon ang nagsiwalat sa kanya na ang pianista ay ina ni Kim Yeon. May mga malisyosong chismis na si Yeon ay anak sa labas. Nang pumanaw si Yeon, hindi man lang nagdaos ng maayos na libing ang kanyang pamilya. Mas nakakatakot pa, may chismis na ang ama ni Yeon ay naghiganti sa dating asawa kaya nagsagawa ng aksidente para patayin ang sariling anak. Hindi inasahan ni Yayaong na ang pamilya ni Jang Yeon ay puno ng napakaraming trahedya. Lalo siyang naawa sa pinagdaanan ng lalaking minamahal niya. Nang malaman ni Suyaong na si Jang Yeon ay kapatid ni Yeon, mahigpit niyang binalaan itong lumayo sa kanyang kapatid. Ayaw ni Suyaong na maalala ni Yayaong ang anumang masakit na alaala na maaaring magpaulit ng kanyang sakit. Pero sa mata ni Jang Yeon, ang sobrang pag-aalaga na ito ay tila nagtatago ng isang kadudadudang bagay. Noong taong iyon, natagpuan ng pulis ang bag ni Yayaong sa kotse ni Yeon. Si Suyaong ang dumating para kunin ito pabalik. Hinala ni Jang Yeon na takot si Suyaong na maalala ng kapatid niya ang mga kasalanan noong araw na yon. Dahil dito, mas natiyak niya na si Yayaong ang may sala. Sinisikap ni Suyaong na takpan at putulin lahat ng ebidensya tungkol sa nakaraan. Habang nag-aaway, sobrang galit ni Suyaong kaya naghagis siya ng tubig sa mukha ni Jang Yeon. Pagka-uwi, nakita ni Suyaong ang video ng psychological treatment ni Yayaong. Sa video, sinabi ni Yayaong na madalas siyang may paulit-ulit na panaginip. Nakita niya ang sarili na tumatakbo sa malakas na ulan, may hawak na kutsilyong punong-puno ng dugo. Habang tinitingnan ang mga larawang ito, labis na natakot si Suyaong. Upang protektahan ang kanyang kapatid at sirain ang hindi magandang ebidensya, nagpasya siyang tuluyang burahin ang video. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Yayaong, muli siyang nakakita ng kakaibang bakas ng paa sa sahig. Lalo pang naging kakaiba ang pangyayari nang matuklasan niyang nawala ang larawan nila ni Yeon na dating nakasabit sa dingding. Pero sa halip na matakot, pumadyak lang siya at inisip na panggugulo lang ito ng kanyang baliw na dating nobyo, kaya hindi na siya masyadong nag-alala. Kinaumagahan, nag-atubili si Yayaong na pumunta sa blind date. Kahit ayaw niya, hindi niya maaaring suwayin ang utos ng kanyang tiyuhin. Pagkalabas niya ng pinto, kaagad niyang nakasalubong si Jang Yeon. Nang makita ang kanyang hitsura, hindi nito pinalampas ang pagkakataong kutyain siya. Pinuna niya ang pagsusuot nito ng mataas na takong at ang hindi matatag na paglalakad. Determinado si Yayaong na patunayan ang sarili, kaya sinadya niyang bumaba sa hagdan ng may tiwala. Subalit, ang tao'y nagbabalak, ang Diyos ang nagtatadhana. Gaya ng inaasahan, natapilok siya at nahulog sa mga bisig nito. Nasalo siya ni Jang Yeon sa tamang oras. Sinamantalan niya ang pagkakataon para asarin ito. Pinaalala niya na huwag ipakita ang kawalang kahandaan sa blind date o masisira ang lahat. Bago pumunta sa date, dumaan si Yayaong kay Jaehyun para hingin ang larawan. Naguluhan si Jaehyun at hindi naintindihan ang nangyayari. Nanumpa siya na hindi siya pumunta sa bahay nito para magnakaw ng anuman. Sa pagkakataong ito, nagsimulang maghinala si Yayaong na may ibang taong pumasok. Sa blind date, nasa ibang lugar ang kanyang isipan. Sa huli, dahil ayaw niyang linlangin ng iba, prangka niyang inamin na may taong espesyal sa kanyang puso.
Nag-blind date lang siya dahil pinilit siya ng kanyang pamilya. Matapos makatakas si Yeong sa blind date, nagkaroon sila ni Jang-yoon ng tunay na date. Masayang nagkasama ang dalawa, kumain at nagsaya. Pansamantalang nakalimutan nila ang kanilang pang-araw-araw na alalahanin. Gayunpaman, ang kasiyahang ito ay hindi nagtagal. Pagdating sa bahay, narinig ni Yeong ang musika mula sa kanyang apartment. Kinumpirma niya na hindi niya binuksan ang musika bago umalis at wala siyang album na tumutugtog. Nataranta siya at sinabi kay Jang-yoon na may estranghero na pumasok sa kanyang bahay kahapon at ngayon. Naintindihan ng panganib, hiniling ni Jang-yoon na tumira si Yeong sa kanyang bahay habang pinapalitan ang mga kandado. Nang makatulog ng mahimbing si Yeong, tahimik na umalis si Jang-yoon para makipagkita sa kanyang kasamahan. Doon, nakatanggap siya ng nakakagulat na balita nang sabihin ng kasamahan na may natuklasan siyang pahiwatig tungkol sa unang pahayag ni Yeong 1 taon na ang nakalipas. Ayon dito, kahit na nasa matinding pagkataranta ang kanyang espiritu noon, bumubulong pa rin siya at umamin na parang may sinaksak siyang tao. Dala ang pagkabigla pa uwi, inilabas ni Jang-yoon ang lumang album ng mga litrato para tingnan. Pinagmasdan niya ang mga malapit na larawan nila ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay naalala niya ang maikling masasayang sandali na kasama si Yeong. Hindi niya napigilan ang matinding sakit at napaiyak siya. Kinabukasan, nagising si Yeong na parang bago ang pakiramdam matapos ang bihirang mahimbing na tulog. Habang tinitingnan ang likod ni Jang-yoon na masigasig na nagtitimpla ng kape para sa kanya, parang nababalot siya ng matamis na kaligayahan. Sigurado siyang tunay na naantig ang kanyang puso sa lalaking ito. Hindi nais na makaligtaan ang pagkakataon, nagtipon si Yeong ng lahat ng kanyang tapang para hilingin kay Jang-yoon na simulan ang opisyal na relasyon sa kanya. Subalit, bilang tugon sa kanyang katapatan, binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Malupit na inihayag ni Jang-yoon ang mapait na katotohanan na sa katawan ni Iyon, bukod sa mga pinsala mula sa aksidente ng kotse, may nakamamatay ding saksak. Ang pumatay kay Ye ay malamang na siya. Napaiyak si Jang-yoon at kinumpirma ang kabalintunaan na siya ang babaeng lubos na minahal ng kanyang kapatid, ngunit ang masakit ay siya rin ang kumitil sa buhay nito. Nagulat si Yeong at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya naaalala na nagkaroon siya ng romantikong relasyon kay Iyon. Hindi siya makapaniwalang siya ang mamamatay tao. Ipinagpilitan ni Jang-yoon na madalas banggitin ni Iyon si Yeong. Pinatunayan ng malalap nilang mga litrato na higit pa sa magkaibigan ang kanilang relasyon. Bukod pa rito, sa araw na yon, natagpuan ang kanyang bag sa kotse ni Iyon. Pinatunayan nito na magkasama sila at sa lugar kung saan nahulog si Iyon, natagpuan ng pulis ang duguang kutsilyo na pinaghihinalaang sandata ng pagpatay. Kahit sinabi ng pulis na aksidente lang ito sa trapiko, nagpatuloy pa rin si Jang-yoon sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa kutsilyo. Doon lang nalaman ni Yeong na alam pala ni Jang-yoon ang tunay niyang pagkakakilanlan mula pa sa simula. Inakala niyang siya ang salarin kaya sinadya niyang lumapit para mag-imbestiga. Sobrang nasaktan at nadismaya, umalis si Yeong na umiiyak. Naiwan si Jang-yoon na nalilito sa kanyang sarili. Napagtanto niya na tunay pala niyang minamahal si Yeong nang hindi niya namamalayan. Pero ang kabalintunaan ng tadhana at magkasalungat nilang pagkakakilanlan ang pumigil sa kanilang pagsasama. Nagmakaawa si Jang-yoon kay Yeong na alalahanin ang nangyari dahil siya na lang ang buhay na saksi na nakakaalam ng totoo. Nasaktan si Yeong dahil parang mas importante pa kay Jang-yoon ang mahanap ang salarin kaysa sa kanyang damdamin. Sinisi niya ito sa hindi pagpapaliwanag bago siya nasaktan, kaya ngayon siya nagdurusa dahil sa malupit na katotohanan ito. Nang makitang nalulungkot si Yeong, dinala siya ni Jo-won sa kanyang bayan para bisitahin ang kanyang lola at makapagpahinga. Nang makita ni Jang-yoon na sumasakay si Yeong sa kotse ni Jo-won, muling sumiklab ang pagsiselos na may halong kawalan ng magawa. Nang gabing iyon sa bahay ng lola ni Jo-won, ang tulog ni Yeong ay nabalisa ng isang kakilakilabot na bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na hinahabol ng isang estranghero. Sa takot, habang naghahanap ng paraan para makatakas, siya ay nadulas at gumulong pababa sa burol patungo sa bangin. Nagising siya ng pawisan. Naramdaman niya na hindi lang ito panaginip kundi maaaring tunay na alaala na bumabalik. Pero nangyari ang lahat ng napakabilis kaya wala siyang magawa para maintindihan ang mga palatandaan. Kinabukasan, nang ihatid ni Jo-won si Yeong sa pintuan, matagal nang naghihintay si Jong-yoon. Nang makita si Jo-won na masayang nakikipag-usap kay Yeong, sumiklab ang paninibugho sa mga mata ni Jong-yoon. Hindi napigilan ang damdamin, marahas niyang tinanong kung bakit hindi sumasagot sa telepono at hindi umuwi kagabi. Sabay, malamig niyang binalaan na hanggat hindi malinaw ang lahat, huwag siyang mag-isip na tumakas kasama ang ibang lalaki. Samantala, kakauwi lang ni Jo-won nang makita niya si Eun-jo na naghihintay sa kanya na may galit na mukha. Buong magdamag siyang naghintay para sa kanya. Umabot sa sukdulan ang kanyang pagsiselos nang malaman niyang magkasama sila ni Yeong buong gabi. Direktang tinanong ni Eun-jo kung hanggang saan na ang kanilang relasyon. Kasabay nito, binalaan ni Eun-jo si Jo-won na ang labis niyang pagmamalasakit ay sisira sa buhay ni Yeong. Sa harap ng galit na yon, nanatiling walang pakialam at kalmado si Jo-won. Ipinaliwanag niya na ang kanilang relasyon ay simpleng pagiging kasamahan lamang. Ang dahilan kung bakit niya isinama si Yeong ay para lamang tulungan itong maibsan ang stress. Ang mababaw na sagot na ito ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy, kaya lalong nagalit si Eun-jo. Sumigaw siya sa sama ng loob. Sinumbat ni Eun-jo na hindi siya masaya kamakailan, pero tuwing kailangan niya ito, wala ito. Sa isang silakbo ng paninibugho at galit, nagbanta siya ng nakakatakot na kung ang lalaking mahal niya ay makikipagtalik sa ibang babae, ipapadala niya ito sa kabilang mundo ng walang pag-aalinlangan.
Dahil gusto ni Iyaong na mabilis na linawin ang mga bagay, hiniling niya kay Jong Yoon na ipakita sa kanya ang kutsilyong natagpuan niya. Nang mahawakan ng kanyang mga daliri ang malamig na hawakan ng kutsilyo, isang nakakikilabot na imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Nakahiga si Ian sa sahig, walang malay at puno ng dugo ang buong katawan. Hawak niya ang dugo ang kutsilyo sa kanyang kamay. Nataranta si Iyaong at tumakbo palabas, umiiyak ng malakas. Kahit ayaw niyang tanggapin, ang alaala kanina ay parang malakas na patunay na siya nga ang kumuha ng buhay ni Ian. Tila natapos na ang kaso bilang aksidente sa trapiko, ngunit kagulat-gulat na ang driver na sanhi ng aksidente noon ay dumating kay Jo-won. Sinabi niya na ang pagkamatay ni Ian isang taon na ang nakalipas ay may kaugnayan din kay Jo-won. Pumunta siya kay Jo-won hindi para humingi ng tulong, kundi para makipag-usap tungkol sa isang madilim na kasunduan. Gusto niyang magnakaw si Jo-won ng isang mahalagang bagay mula kay Iyaong. Sinusunod niya ang utos ni Professor Kang, isang makapangyarihang tao sa industriya ng musika. Sa pagkuha lamang ng bagay na yon, makukumpleto niya ang misyon at matatanggap ang malaking bayad. Nang gabing iyon, nagsagawa ng birthday party ang buong orkestra para sa isang senior. Nakaupo si Iyaong sa audience habang pinapanood si Jong Yoon na kumakanta ng buong puso sa entablado. Maraming alaala mula sa unang pagkikita nila ang bumalik, nagpasakit sa kanyang puso. Sa kanyang lasing na estado, hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Hinanap niya si Jong Yoon at ibinuhos ang kanyang nararamdaman. Alam niyang suspect siya, kaya wala siyang karapatang umibig sa kanya, pero ayaw makinig ng puso niya. Inihatid siya ni Jong Yoon pauwi. Mabait niyang sinabi na gagawin niya ang lahat para matulungan siyang maalala ang katotohanan ng gabing iyon. Naramdaman ni Iyaong ang bigat ng pagkakasala sa kanyang mga balikat. Ang pinakakakaiba at mapait na bagay ay kahit maaaring mamamatay tao siya, ang pinakamalaking takot niya ngayon ay hindi ang parusa ng batas, kundi ang posibilidad na hindi na makita si Jong Yoon. Para itigil ang pagsasabi ng masasakit na salita kay Jong Yoon, tumayo si Iyaong at akmang babalik na sa kanyang bahay. Pero sa sandaling iyon, ang kanyang maluhaluhang pag-amin ay tuluyang bumasag sa matagal ng psikolohikal na depensa ni Jong Yoon. Hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Agad niya itong niyakap at binigyan ng isang maalab na halik. Ang halik na iyon ay puno ng pangungulila at hirap ng isang trahedyang pag-ibig. Kinabukasan ng magising si Jong Yoon, nakita niyang walang laman ang tabi niya. Wala na roon si Iyaong. May maikling mensahe lang siya sa telepono. Lumabas na pagkatapos ng halik kagabi, biglang naalala ni Iyaong ang ilang pira-pirasong alaala. Para maalala pa ang iba, nagpasya siyang bumalik mag-isa sa lumang bodega kung saan sila ni Ian dating nakakulong. Bagamat nakapalibot pa rin ang takot sa kanyang isipan, naunawaan ni Iyaong na kung maaalala niya ang lahat ng katotohanan, malamang na hindi na sila magkasama ni Jong Yoon tulad ng dati, kaya nagpasya siyang umalis ng tahimik. Sa nanginginig na mga hakbang na puno ng takot, pumasok si Iyaong sa madilim at malamig na bodega. Biglang, isang maliwanag na sinag mula sa flashlight ang tumama ng diretsyo sa kanyang mukha na ikinagulat niya. Natuklasan niya na ang driver na naging sanhi ng aksidente ilang taon na ang nakararaan ay lihim na sumusunod sa kanya mula noon. Tinanong niya ito tungkol sa mga bagay na kinuha ni Ian. Kasabay nito, hinuha niya na kung ang bagay na yon ay hinahabol ng masidhinang mga mayayaman at makapangyarihan, ito ay tiyak na napakahalaga at mamahalin. Sa mga malalabong salitang iyon, nalito si Iyaong at hindi niya naintindihan ang ibig niyang iparating. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang para hilingin sa kanya na magpariwanag ng mas malinaw. Mas mabuti kung ikwento niya ang buong istorya ng tunay na nangyari noong maulan na gabi isang taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, napagtanto ng driver na talagang nawalan ng alaala si Iyaong. Ngumiti siya at mariin na pinatunayan na si Iyaong ang pumatay kay Yoon. Dahil hindi niya nakuha ang kailangan, nawalan siya ng halaga, kaya kailangan niyang pagtakpan ang mga bakas. Nang makita ang driver na papalapit na may mabangis na tingin, natakot si Iyaong at inilabas ang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Sa sandali ng panganib, tumunog ang sigaw ni Jong Yoon mula sa pintuan. Nagulat at natakot ang driver. Agad niyang inilabas ang kutsilyo at hinawakan si Iyaong bilang hostage. Binalaan niya ito na huwag magsalita. Nang makita si Jong Yoon na papalapit, hindi naglakas loob ang driver na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Dali-dali niyang itinulak si Iyaong sa lupa at saka tumakbo palayo. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, nakita ni Jong Yoon ang kanyang likod. Agad na nakilala ni Jang Yoon na ang driver ang naging sanhi ng aksidente sa kanyang nakababatang kapatid. Gusto siyang habulin ni Jang Yoon, ngunit nanginginig si Iyaong sa takot. Hindi niya matiis na iwanan siya ng mag-isa. Napaupo si Iyaong sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng driver. Pinatunayan nito na siya ang pumatay kay Yoon. Kung totoo iyon, para kay Jang Yoon, si Iyaong ay isang hindi mapapatawad na kaaway. Siya ang kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal na kapatid, taglay ang pangalang mamamatay tao. Sa tuwing nagkikita sila, lalo lang silang nasasaktan at nagdurusa. Itinabi ni Jong Yoon ang halo-halong damdamin sa kanyang puso at hiniling kay Iyaong na alalahanin ang nangyari sa bodega noong gabing iyon. Ipinikit ni Iyaong ang kanyang mga mata at hinanap ang kanyang pira-pirasong alaala. Malabo niyang naalala na hiningi ng driver ang bagay na dala niyon, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Naisip niya na dahil nawala ang kanyang memorya, ang mahalagang bagay ay maaaring itinago ni Suyong. Kaya pumunta si Iyaong sa kwarto ni Suyong at nagsimulang maghanap sa lahat ng sulok. Sa wakas, natuklasan niya ang USB na maingat na nakatago sa isang garapon na puno ng mga pepper crane. Nang buksan niya ang USB, nagulat siya nang makita na puno ito ng mga video ng psikolohikal na pagpapayo ni Suyong sa kanya noong nasa ospital siya. Sa video, sinabi ni Iyaong na may walang buhay na mga mata, kay Suyong na pakiramdam niya may pinatay siyang tao.
Umiiyak siya at hiniling kay Soyong na tulungan siyang maalala ang lahat. Ikinuwento ni Soyong na isang araw bago ang pagtatanghal ng orkestra, hindi niya mahanap si Yeong. Kinabukasan, tumawag ang pulisya at sinabing nakita nila ang telepono at bag ni Yeong sa kotse niyon na nasangkot sa isang aksidente. Matapos palawakin ang paghahanap, natuklasan nila na nawalan ng malay si Yeong sa ibang lugar malayo sa pinangyarihan. Nagising siya makalipas ang 3 araw pero nawala ang kakayahan niyang magsalita at nagpakita ng matinding karamdaman sa pag-isip. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa panahong iyon. Nang matutong magsalita muli si Yeong, lihim na nire-record ni Soyong ang bawat pag-uusap nila sa loob ng 1 buwan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naisip ni Yeong nang suriin niya ang mga video na ito, palaging naniniwala si Soyong na hindi siya ang mamamatay tao. Sobrang laki lang ng pagkabigla kaya nagkaroon si Yeong ng ilusyon na siya ang may kasalanan. Samantala, lihim na nagpadala si Jang Yun ng isang tiktik para mag-imbestiga at sa wakas ay natagpuan ang kinaroroonan ng misteryosong driver. Nang magkita ang dalawa, agad nakilala ng driver si Jang Yun bilang panganay na anak ng isang mayamang pamilya. Kinulit siya ni Jang Yun tungkol sa pagkamatay niyon at sa bagay na hinahanap niya. Sinadya niyang magkunwari na malapit na talaga ang sagot. Ang pumatay kay Yon ay isang taong kilala ni Jang Yun. Hiniling niya kay Jang Yun na pag-isipang mabuti ang mga makapangyarihan, mga handang gumamit ng anumang paraan, kahit pumatay, para sa kanilang mga layunin. Ayaw mag-aksaya ng oras sa walang kwentang usapan, agad inutusan ni Jang Yun ang driver na sabihin ang buong katotohanan. Bilang tugon sa determinasyong iyon, napangiti lamang ang driver ng mayabang. Ipinahayag niya na inilaan niya ang kanyang buhay para paglingkuran ng iba. Kung handa si Jang Yun na gumastos ng 30 bilyong won, ipagkakanulo niya ang amo para ibunyag ang lahat. Nagsisi rin siya nang malaman na nasa kay Yeong ang mahalagang bagay, pero nawalan ng alaala ang hangal na babae. Nang makitang kumukulo ang galit ni Jang Yun, lalo pa siyang nanulsol. Kinutya niya ang kabalintunaan ng pagmamahal ni Jang Yun sa babaeng pumatay sa kanyang kapatid. Ang malupit na pang-aasar na yon ang huling dahilan, kaya hindi na napigilan ni Jang Yun ang sarili. Mabilis na lumapit si Jang Yun at sinuntok ang driver na bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay tumalikod si Jang Yun at galit na umalis. Kaagad pagkatapos, tumawag si Jang Yun para makipagkita kay Yeong, pero pagkababa lang ng telepono, isang estranghero na nakahelmet ang biglang sumulpot sa likuran at inatake siya, kaya nawalan siya ng malay. Matagal na naghintay si Yeong kay Jang Yun sa tindahan, pero hindi niya ito nakita. Naramdaman niya na may mali, kaya tumakbo siya palabas para hanapin ito. Nagulat siya nang makita si Jang Yun na nakahiga at walang malay sa abandonadong kalye. Nataranta siya at tumawag ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. Sa kabutihang palad, matapos magamot ng mga doktor, wala na siyang panganib at hindi nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Sa panahon na nasa ospital si Jong Yun, laging nasa tabi niya si Yeong, inaalagaan siya sa bawat pagkain at pagtulog. Pansamantalang isinantabi ng dalawa ang lahat ng alitan at pag-aalinlangan para maging tapat sa kanilang nararamdaman. Ginugol ni Yeong ang lahat ng oras niya kasama si Jong Yun. Sinamahan niya ito sa paglalakad sa paligid ng ospital. Nasiyahan siya sa mga bihirang sandali ng kapayapaan. Sa isang mahanging hapon, ipinahayag ni Jong Yun ang lahat ng damdaming matagal niyang itinatago. Inamin ni Jong Yun na noong nakaraang taon, kinamuhian niya si Yeong dahil akala niya ay kasabwat ito sa pagkamatay ng kapatid niya. Inisip niya na ang pakikisama sa kanya ay maglalagay sa kanya sa panganib tulad niyan. Pero kabalintunaan, nang makasama niya ito, naakit siya ng isang hindi nakikitang puwersa na hindi niya kayang labanan. Sinubukan niyang gamitin ang isip para pigilan ang sarili. Ginamit niya ang pagkamatay niyan bilang hadlang sa kanilang dalawa, pero sa huli, ang puso niya ang nanalo. Hindi niya mapigilan ang pag-ibig sa kanya. Ang baluktot na pag-ibig na iyon ay nagdulot sa kanya ng higit pang paghihirap at pagdurusa. Nang gabing iyon bago matulog, mahigpit na hinawakan ni Jong Yun ang kamay ni Yeong at hiniling na kantahan siya ng oyay. Nang marinig ang kanyang matamis na tinig, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Tinignan ni Yeong ang lalaking minamahal niya ng may pananabik, ngunit sa kaibuturan, lihim siyang gumawa ng masakit na desisyon. Samantala, si Hyunju, na lasing, ay dumating sa bahay ni Jo-won. Desperado niyang tinanong ang tunay na relasyon ng dalawa. Sila ba'y kasamahan, magkasintahan, o sexual partners lang para sa pisikal na pangangailangan? Gusto niya ng titulo, isang patunay na siya ay espesyal sa puso nito. Subalit, malamig at matatag ang tindig ni Jo-won. Pinuri niya ito bilang mahusay at talentadong babae, ngunit malupit niyang sinabing hindi siya karapat-dapat sa kanyang oras. Lubusang bumagsak ang loob ni Eunju. Hindi niya tinanggap ang hiwalayan. Sumumpa siyang pagsisisihan ito ni Jo-won habang buhay. Matapos palayasin ni Jo-won si Eunju, nagmadali siyang tumakbo papunta sa opisina ni Professor Kang. Nagpanik si Jo-won at tinanong kung siya ba ang nag-utos sa mga junior na atakehin si Jong Yun. Itinanggi ito ni Professor Kang. Binalaan siya ni Jo-won na mas mabuting wag nang makialam, kung hindi, malalagay siya sa panganib. Galit na hinampas ni Professor Kang ang mesa at sumigaw. Sinisi niya si Jo-won. Naisip niya na naging magulo ang lahat ngayon dahil kay Jo-won. Kung hindi gumawa si Jo-won ng hindi kailangan, hindi sana namatay si Ian ng di makatarungan. Ipinaalala rin niya na nasa isang bangka sila, kaya dapat silang mag-ingat sa lahat ng kilos nila. Kung lumubog ang bangka, pareho silang mamamatay. Sinabi ni Jo-won na gusto lang niyang maging konduktor para makatulong sa musika. Si Professor Kang ay manugang ng conglomerate, pero sinamantala niya ang mahihirap na estudyante para sa money laundering. Pagkaalis ni Jo-won, galit na sinira ni Professor Kang ang mga gamit sa silid para ilabas ang kanyang galit.
Hindi nagtagal, dumating ang driver para makita siya at ipaalam na sina Jong-yun at Yi-young ay napakalapit sa isa't isa. Minsan, lumapit si Jong-yun sa kanya at nag-alok na bumili ng ebidensya na ipine-search sa kanya ni Professor Kang. Walang hiyang nangikil siya kay Professor Kang. Kailangan niyang gumamit ng pera para itago ang sikreto. Napilitang mapasulok si Professor Kang. Sobrang galit siya pero wala siyang magawa. Kailangan niyang tanggapin na siya ay kontrolado. Sa ibang pangyayari, dahil gusto ni Yi-young bigyan si Jong-yun ng kasiyasiyang sagot at palayain silang dalawa, nagkusa siyang pumunta sa pulis para umamin. Inamin niya na siya ang pumatay kay Yan 1 taon na ang nakalipas. Hiniling niya sa pulisya na buksan muli ang kaso. Gayunpaman, lihim na iniulat ng isang tiwaling pulis ang balitang ito kay Professor Kang. Agad niyang inutusan ang pulis na humanap ng paraan para mawala si Yi-young. Malamig na ipinaalam ng pulisya kay Yi-young na ang kaso ay naisara na bilang hit-and-run aksidente at ang file ay matagal nang sarado. Kung wala silang bagong ebidensya, hindi na nila maaaring buksan muli ang kaso. Umalis si Yi-young sa istasyon ng pulisya nang walang pag-asa. Pinatay niya ang kanyang telepono at hindi sinagot ang anumang tawag mula kay Jong-yun. Kahit nagkaroon sila ng masasayang sandali 2 araw ang nakalipas, ang pagkamatay ni Yan ay parang matalim na tinik sa kanilang mga puso. Habang lumalapit sila sa isa't isa, mas malalim nilang nasusugatan ang isa't isa. Nang gabing iyon sa kanyang panaginip, naalala ni Yi-young ang nakakatakot na gabi sa bodega. Sila ni Yan ay magkasamang nakatali. Para maibsan ang kanyang matinding takot, kumanta siya ng nakaaliw na kanta. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Isang misteryosong lalaking nakaitim ang pumasok na may hawak na makintab na kutsilyo. Nagising si Yi-young nagulat at pawisan ng husto. Pakiramdam niya, pamilyar ang mga mata ng lalaking nakaitim. Parang nakita na niya ito sa ibang lugar dati. Dahil hindi makontak ni Jong-yun si Yi-young, labis siyang nag-aalala. Natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Sa oras na yon, biglang tumawag si Eunju kay Jong-yun at sinabing may mga lihim siya tungkol sa pagkamatay ni Yan. Nang magkita sila, naglagay si Eunju ng kondisyon na isisiwalat niya ang katotohanan kung sisantehin ni Jong-yun si Jo-won sa orkestra. Ikinuwento ni Eunju na 1 taon na ang nakalipas, nang pumunta ang buong orkestra sa villa ni Professor Kang para sa isang party, puno ang kanilang kotse. Lumabas siya para sumakay ng taxi at nagkataong nakita niya si Ye-young na nahihirapan ding sumakay ng taxi. Ipinahinto ni Yi-young ang kanyang kotse para isakay si Ye-young, ngunit ang kahina-hinalang bagay ay may isa pang kotse na sumusunod sa likod ng kotse ni Yi-young. Ang may-ari ng kotseng iyon ay walang iba kundi si Nam Ju-wan. Nang marinig ang balitang ito, dinala ni Jang Yeon ang kutsilyo bilang ebidensya para kausapin si Ju-wan. Tinanong ni Jang Yeon kung bakit lihim na sinundan ni Ju-wan ang kotse ng kanyang kapatid noong araw na yon. Si Ju-wan ba ang pumatay kay Yeon? Si Ju-wan ba ay laging nasa tabi ni Ye-young matapos siyang mawalan ng memorya dahil takot siya na maalala nito ang nangyari at mailantad ang kanyang krimen? Mahinahon na sumagot si Ju-wan na wala siyang motibo para patayin si Yeon. Tungkol sa dahilan kung bakit niya nilapitan si Ye-young, ito ay dahil lamang nabuo niya ang tunay na damdamin para sa kanya. Kahit na pinaalis na niya si Jang Yeon, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Ju-wan. Agad niyang hinanap si Eunjo. Matindi niyang tinanong kung bakit nangahas siyang gumawa ng kwento tungkol sa pangungulit niya kay Yeon. Bilang tugon sa kanyang galit, si Eunjo ay mumisi lamang ng mapang-asar. Matibay niyang pinatunayan na ang mga bagay na yon ay totoo at nakita niya mismo ang lahat. Hindi siya nagdagdag o nagbawas ng kahit isang salita. Hindi pa nakontento, nagbigay pa siya ng sarkastikong komento tungkol sa mabilis na pagtaas ni Ju-wan bilang CEO 1 taon lang matapos mamatay si Yeon. Ipinahiwatig niya na may malakas na puwersa sa likod na tumutulong sa kanya. Sa huli, may malupit na ngiti, sinabi ni Eunjo na aminin man niya o hindi, hihintayin niya ang pagbagsak ni Ju-wan. Samantala, nakalabas na ng ospital ang tiyuhin ni Ye-young kaya inimbitahan nila si Ju-wan sa hapunan bilang pasasalamat. Tumakbo si Ju-wan para hanapin si Ye-young at humingi ng payo tungkol sa regalo. Nang makita siyang hinal na hinal, tinanong niya ito nang may pag-aalala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ni Ju-wan ang pagkakataong yakapin siya. Kakaiba pa, dumating si Jang Yeon sa eksaktong oras at nasaksihan niya ang mapagmahal na eksena. Nagsiselos siya. Labis siyang nakaramdam ng hindi pagiging komportable. Naguluhan si Ye-young at itinulak si Ju-wan palayo. Hindi pinansin ni Ju-wan ang presensya ni Jang Yeon at mahinahon na hinila ang kamay ni Ye-young para kumain. Habang kumakain, nakaupo si Ye-young na tulala na parang nawala ng kaluluwa. Ang isip niya ay nababalot ng malungkot na ekspresyon ni Jang Yeon kanina. Kabaligtaran ng kanyang pagkalito, tila walang pakialam si Ju-wan na ang taong mahal niya ay nag-isip ng iba. Matibay pa rin niyang pinatunayan na gagawin niya ang lahat para ligawan siya. Sabay nito, nakiusap siya na bigyan siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng nakakailang pagkain, nagmadali si Ye-young umuwi. Nakita niya si Jang Yeon na matyagang naghihintay sa kanya sa harap ng pinto. Hindi makapagtago ng lungkot, umamin siya na pumunta siya sa pulis para umamin pero tinanggihan siya. Sa isang nanginginig na tinig, mapait niyang sinabi na bago pa man malinawan ang dahilan ng pagkamatay ni Yeon, naramdaman niyang wala siyang karapatang mahalin siya dahil isa pa rin siyang suspect sa pagpatay. Masakit na niyakap ni Jang Yeon si Ye-young na humihikbi ng mahigpit, ngunit hindi siya naglakas loob na yakapin pabalik ang pamilyar na init na ito. Nagpumilit siyang kumawala at ipinahayag na gusto niyang wakasan ang kanilang relasyon. Bagamat mapait ang mga salitang binitiwan niya, hindi nakikinig sa katwiran ang kanyang puso. Hindi niya sinasadyang pumunta sa silid ensayo ng orkestra para lang palihim na makinig sa pagtugtog ni Jang Yeon. Nagkataon na nakatayo rin si Ju-wan sa isang sulok.
Napagtanto ni Juwan na ang melodya na tinutugtog ni Jang Yeon ay ang kanta na kinanta ni Ye Yaong sa kanya sa ospital. Nakatayo roon si Ye Yaong at tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang pananabik at sakit na naipong matagal sa kanyang puso ay sumabog sa bawat malungkot na nota. Kinabukasan, dinala ni Ye Yaong si Juwan sa tindahan ng bulaklak ng kanyang tiyahin para kumain. Habang maayos ang pagkain, biglang lumitaw ang isang part-time na empleyado para kumuha ng isang bagay. Nang makita nila ang mukha ng taong iyon, sina Ye Yaong at Juwan ay lubhang nagulat kaya nabitawan nila ang kanilang mga chopstick dahil ang empleyado ay walang iba kundi ang mahiwaga at mapanganib na driver. Pagkatapos kumain, lihim na nakipag-appointment si Juwan sa driver para linawin ang mga bagay-bagay. Tinanong ni Juwan kung bakit naglakas loob siyang magtrabaho sa bahay ni Ye Yaong. Bilang tugon sa galit na iyon, ang driver ay ngumiti lamang ng nakakakilabot. Walang hiyang ipinaliwanag niya na dahil patuloy na nag-atubili si Juwan, napilitan siyang hanapin ang gusto niya. Hindi tinanggap ang kawalang-galang, mahigpit na binalaan ni Juwan na may sarili siyang paraan sa pakikitungo kay Ye Yaong. Mahigpit niyang ipinagbawal sa driver na hawakan si Ye Yaong. Gayunpaman, tila hindi kumbinsido ang driver. Malamig niyang ipinaalala kay Juwan na dahil sa kanyang hangal na pakikialam, kinailangang mamatay si Yeon noong araw na yon. Bago umalis, nagbigay rin siya ng mapanuyang banta. Pinayuhan niya si Juwan na mag-ingat kung hindi ay makulong din siya balang araw tulad niya. Nang gabing iyon, nakita ni Ye Yaong ang driver na nagbubukas ng pinto ng flower shop. Nang lapitan niya para magtanong, nautal ito na may nakalimutan daw siya sa loob. Bigla niyang naalala na sarado pala ang tindahan ng bulaklak ngayon, kaya paano siya nakapasok at may nakalimutan. Nang makita ang kanyang suspetsosong tingin, kinabahan siya at ibinaba ang sombrero para takpan ang mukha. Hindi sinasadya, nakita niya ang mahabang peklat sa likod ng kamay nito. Isang kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang isipan tulad ng kidlat. Naalala niya ang sarili na tumatakbo sa malakas na ulan isang taon na ang nakalipas. Ang lalaking humahabol sa kanya noon ay may parehong peklat din sa kanyang pagkataranta, nadulas siya at nahulog sa dalisdis. Ang lalaking may mabangis na mukha ay papalapit sa kanya. Ang gulo ng mga alaala at malupit na katotohanan ay nagdulot kay Ye Yaong ng matinding takot. Tumalikod siya at tumakbo palayo tulad ng maliit na hayop, naghahanap ng daan para makatakas. Subalit, walang balak ang driver na siya ipakawalan. Sumunod siya kay Ye Yaong na parang anino. Determinado siyang habulin ito nang hindi umaalis. Sa takot habang tumatakas, ang nanginginig niyang mga binti ang naging dahilan ng pagkatisod ni Ye Yaong. Ang driver ay dahan-dahang lumapit at tumingin sa babaeng nanginginig sa kanyang paanan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig at sarkastiko. Binati niya ito ng nakakatakot na boses at ipinaalala na matagal na silang hindi nagkikita. Nang mapasukan, nagmakaawa si Ye Yaong na sabihin sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Nangako siyang tutulungan siyang hanapin ito. Basta umalis siya sa flower shop at hindi saktan ang pamilya ng tiyuhin niya, pumayag siyang makipagkasundo. Pagkatapos ay inihayag niya ang isang nakakagulat na lihim. Sa araw ng insidente sa bodega, may ikatlong tao bukod sa kanya at kay Ian. Inamin niyang sinaksak niya si Ian pero hindi sapat ang sugat para ikamatay. Ang taong tunay na pumatay kay Ian ay ang ikatlong misteryosong figura. Iminungkahi niya na ang clue ay nasa University of Music. Isang regalo na kasama nito. Ang ballpen na hinahanap niya ang susi sa pagbubunyag ng tunay na salarin. Umuwi si Ian na may pagdududa. Hinanap niya ang lahat, ngunit wala siyang nakitang panulat gaya ng inilarawan niya. Bigla niyang naisip na baka nasa mga gamit ni Ian ito, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Jong Yeon. Nagdahilan siya na gusto niyang tingnan ang mga gamit ni Ian para maibalik ang kanyang alaala. Hindi naghinala si Jong Yeon at inilabas lahat ng gamit ng kanyang kapatid para makita niya. Gaya ng inaasahan, natagpuan ni Iyaong ang kakaibang ballpoint pen sa bulsa ng jacket ni Ian. Lihim niyang itinago ang panulat sa kanyang manggas. Nagdalawang isip siya kung dapat bang sabihin ang totoo o itago ito kay Jong Yeon. Sa huli, pinili niyang manahimik. Si Jong Yeon, sa kanyang tapat na pagkamaimpluwensya, ay hindi alam ang lihim na layunin sa likod nito. Gusto lang ni Jong Yeon na tulungan si Iyaong na malutas agad ang problema. Kaya kinausap ni Jong Yeon ang driver at mariing sinabi na umalis agad sa tindahan ng bulaklak. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang driver sa kanyang bastos at sakim na ugali. Hinamon niya ito na dalhin muna ang pera bago magpatuloy sa usapan. Dahil gusto niyang maging maayos ang lahat, nangako si Jong Yeon na mag-aayos siya ng sapat na pera kaagad. Habang nahihirapan si Jong Yeon na makahanap ng pera, pinili ni Iyaong na kumilos ng palihim. Nag-isa siyang nakipagkita sa driver para sa isang pribadong transaksyon. Ibinigay niya sa kanya ang mahalagang ballpoint pen. Kasabay nito, mahigpit niyang hiniling na ibunyag ang pagkakakilanlan ng ikatlong taong nasa bodega noong gabing iyon. Gayunpaman, muling lumitaw ang kanyang taksil na ugali. Nagpatugtog siya ng lumang kanta at walang pakundangang inihayag na nagbago na ang kanyang isip. Tutuparin niya ang pangakong aalis sa tindahan ng bulaklak, pero itinago niya ang impormasyon tungkol sa mamamatay tao para ibenta sa iba. Dahil sa lantarang panlilin lang, labis na nagalit si Iyaong, pero wala siyang magawa dahil wala siyang kapangyarihan laban sa kanya. Habang paalis na siya, bigla itong nagsabi ng isang makabuluhang pangungusap. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na gumawa ng mabuti para makaipon ng kabutihan. Sinabi niya sa kanya na kung may mangyari sa kanya, dapat siyang maghanap ng mabuti, baka nag-iwan siya ng espesyal na regalo para sa kanya. Pero inakala lang ni Iyaong na nagwawala siya ng walang kwenta. Galit siyang umalis nang hindi pinapansin ito. Pagkatapos, dinala ng driver ang ballpoint pen para ipakita kay Professor Kang. Pagkakita pa lang sa panulat, tuwang-tuwa si Professor Kang.
Nagmadali siyang kunin ito pero mabilis na binawi ng driver ang alok. Binantaan niya si Profesor Kang na bayaran muna ang buong halaga bago ibigay ang panulat. Nagalit ng husto si Profesor Kang. Napipilitang pumayag siya at binayaran ang kalahati bilang deposito. Ngunit walang hanggan ang kanyang kasakiman. Hindi nagtagal, nagbago ang isip ng driver. Naisip niya na bukod kay Profesor Kang, marami pang iba ang magbabayad ng mas malaki para sa death pen na ito. Maghahanap siya ng paraan para ibenta ito sa pinakamataas na bidder. Hindi tanggap na malibing ang katotohanan, muling kinausap ni Jong Yoon ang driver. Taimtim na nagmakaawa si Jong Yoon sa kanya na linawin ang tunay na nangyari ng araw na namatay si Ian. Sa harap ng patuloy na pagkukulit ni Jong Yoon, sa wakas ay naghayag ang driver ng mahalagang impormasyon. Ang taong tunay na pumatay kay Ian ay hindi pala si Iyaw. Kahit na sinaksak ni Iyaw si Ian dahil sa takot, hindi naman nakamamatay ang sugat. Ang tunay na pumatay kay Ian ay ibang tao. Naglagay din ng kondisyon ang driver kay Jong Yoon na kung gusto niyang malaman kung sino ang taong iyon, kailangan niyang magbayad para sa impormasyon. Sa araw ng mahalagang pagtatanghal ng orkestra, lihim na nakipagkita ang driver kay Jo-won. May mapagmataas na ngiti sa mukha, ipinagmalaki niya na tinulungan siya ni Iyong na hanapin ang ballpoint pen na naglalaman ng mahalagang ebidensya. Kasabay nito, inihayag niya na sinabi niya kay Iyong tungkol sa pagkakaroon ng pangatlong tao sa bodega ilang taon na ang nakalipas. Hawak ang matibay na ebidensya, nasa kamay na ng driver ang buong kontrol. Isinulok niya ang kalaban. Inilabas niya ang malalim na galit na matagal ng kinikimkim para kay Profesor Kang at Jo-won. Walang awang itinuring siyang mamamatay tao ng dalawang tao. Itinulak nila siya sa buhay ng krimen, ngunit ipinagkanulo pa rin siya at tinangkang dayain sa perang nararapat sa kanya. Sa kanyang paningin, si Profesor Kang ay isang mapagkunwari lamang. Para kay Jo-won naman, hindi siya karapat-dapat na humawak ng baton ng konduktor. Bago umalis, iniabot niya kay Jo-won ang isang larawan kasama ang nakakatakot na banta. Sarkastikong pinayuhan niya si Jo-won na lubos na tangkilikin ang huling pagtatanghal na ito dahil mula ngayon, wala nang pagkakataon si Jo-won na tumayo sa entablado. Lihim na pinanood ni Jong Yoon ang pagkikita ng driver at ni Jo-won pero dahil sa layo, hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap. Ang pagtatanghal ay naganap at natapos ng kahanga-hanga. Masayang binati ni Iyong si Jong Yoon dahil ito ang unang beses niyang tumugtog sa malaking entablado. Napakaganda ng kanyang pagtatanghal. Gayunpaman, kabaligtaran sa masayang kapaligiran ng lahat sa salusalo, si Jo-won ay tila sobrang kinakabahan. Pinagpapawisan siya ng todo. Naupo siya sa sahig na tila nalilito. Hiniling niya kay Iyong na alagaan ang kanyang lola. Pagkatapos, tinulungan siya ng department head na magpatingin sa doktor. Samantala, tumakas si Jong Yoon sa party at tinawag si Iyong sa bakanteng silid ensayo. Doon, inamin niya na muling nakipagkita siya sa driver. Kinumpirma ng driver na ang taong pumatay kay Iyong ay hindi si Iyong, kundi ibang tao. Labis na nagsisisi si Jong Yoon dahil noon pa man ay kinamumuhian at pinagdududahan niya ito. Ngayong nakalag na ang buhol sa kanyang puso, kaya na niyang bitawan ang mga pasanin para buong pusong protektahan siya. Nang marinig ang pagtatapat ni Jong Yoon, nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Iyong. Gusto niyang sabihin na ibinigay niya ang ballpoint pen, isang mahalagang ebidensya, sa driver pero wala siyang lakas ng loob. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan ng sinuman. Biglang pumanaw ang driver. Natagpuan ang kanyang bangkay sa paanan ng hagdanan ng isang gusali. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng miyembro ng orkestra. Lalo na si Iyong nalubhang natakot sa biglaang pagkamatay ng driver. Lumapit siya kay Jang Yoon at ipinahayag ang hinala na ang pagpatay sa kanya ay may kaugnayan sa kanyang mga ginawa. Nang makita ang pagkagulat ni Jang Yoon, kinailangan ni Iyong na umamin na lihim niyang kinuha ang ballpoint pen mula sa mga gamit niya at ibinigay ito sa kanya. Labis na nabigla si Jang Yoon. Sinisi niya ito dahil hindi nila napag-usapan ng maaga. Kung alam lang sana nila noon, malalaman na nila ang lihim na nakatago sa loob ng panulat. Gayunman, nagawa na ang lahat. Wala nang silbi ang magsisihan ngayon. Pinatahimik ni Jong Yoon si Iyong at sinabihang kumalma. Kung may magtanong, dapat niyang tiyakin na hindi niya kilala ang biktima. Maya-maya, hinanap ni Jang Yoon si Jo-won at tahasang sinabi, nakita kitang nakipagkita sa driver bago siya namatay. Hinala ni Jang Yoon na si Jo-won ang nagtulak sa kanya sa hagdan para patayin at patahimikin siya. Nanatiling malamig ang kilos ni Jo-won at hinamon si Jang Yoon na magbigay ng ebidensya. Kung hindi, ito ay pawang walang basihang paratang lamang. Samantala, ganoon din ang hinala ni Eun-jo na si Jo-won ang salarin. Nang pagsamahin ang lahat, napagtanto ni Eun-jo na malaki ang pagbabago sa ugali ni Jo-won mula nang lumitaw si Iyong. Napag-isip niya na si Iyong ang saksi sa kaso ni Iyong ilang taon na ang nakalipas. Kung mabawi ni Iyong ang kanyang mga alaala, hindi matatakasan ni Jo-won ang kanyang pagkakasala. Kaya lagi niyang pinapanatili si Iyong sa kanyang tabi. Gayunpaman, sa harap ni Eun-jo, muling pinagtibay ni Jo-won na wala siyang pinatay na sinuman. Ang kanyang damdamin para kay Iyong ay tunay na taos-puso. Determinado si Jong Yoon na alamin ang katotohanan. Sinimulan niyang lihim na sundan si Jo-won. Naabutan niya si Jo-won na nakikipagkita ng palihim kay Profesor Kang. Sa mainit na pag-uusap, kapwa nila pinaghihinalaan ang isa't isa na siyang pumatay sa driver. Inakusahan ni Jo-won si Profesor Kang na isang taong malamig ang dugo na may dalawang buhay sa kamay. Siya raw ang pumatay kay Iyong at sa driver. Ngunit, mariing itinanggi ito ni Profesor Kang at hiningi kay Jo-won na magbigay ng ebidensya. Naisip ni Jo-won na ang ebidensya ng kaso ni Iyong ay nasa kamay ng driver, kaya tinanggal siya ni Profesor Kang para pagtakpan ang mga bakas.
Nakitang matigas pa rin ang ulo ni Professor Kang sa pag-amin ng kasalanan, kaya nagpa siya si Jo-won na magtanong tungkol sa matagal nang bumabagabag sa kanya. Tinanong niya kung bakit, sa dami ng mahuhusay na estudyante, si Professor Kang ay pinili siyang mag-aral sa ibang bansa noong taon na yon. Bilang tugon, mahinahon na sinabi ni Professor Kang na ang dahilan ay nakita niya ang sarili niyang kabataan kay Jo-won. Walang nakakaalam na si Jang Yeon ay nagtatago sa malapit ng ilang sandali at lihim niyang naitala ang buong tensyonadong usapan. Sinamantala niya ang pagkakataon, lumabas siya para harapin ng direkta si Professor Kang. Hindi siya nag-atubiling magtanong ng diretsyo, sino ang tunay na pumatay kay Ian? Si Professor Kang ba o si Jo-won? Sa harap ng paratang, nanatiling kalmado si Professor Kang. Mariin niyang itinanggi ang krimen, humamon ng matibay na ebidensya, at hindi hinayaang maging kampante ang kabilang panig. Itinaas ni Jang Yeon ang kanyang telepono at nagbabala na nasa kanya ang recording ng usapan kanina. Mahigpit niyang pinagtibay na magiging mabisang ebidensya ito sa korte. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad palayo, iniwan si Professor Kang na nakatingin sa kanya ng puno ng puot at masamang balak. Dahil walang malinaw na sagot mula sa pulisya, sinubukan ni Iyaong alalahanin ang huling pagkikita niya sa driver. Bigla niyang naalala na hiniling niya sa may-ari ng bar na patugtugin ang lumang kanta at misteryosong sinabi na may iniwang regalo para sa kanya, kaya nagpa siya siyang alamin ito mismo. Kinabukasan, pumunta siya sa bar kung saan niya nakilala ang driver para magtanong. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating ang mga pulis para imbestigahan ang kakaibang kilos ng biktima bago namatay. Inihayag ng may-ari ng tindahan sa mga pulis na nilabag ng driver ang mga patakaran at bumili ng espesyal na bukwet ng mga bulaklak. Kasama rito ang ilang dilaw na rosas. Ang detalye ng dilaw na rosas ay tumama sa isip ni Yaong na parang kidlat. Naalala niya na nakita niya ang eksaktong parehong bukwet sa sahig ng opisina ni Jo-won. Kinuha niya ito at ibinalik sa mesa. Agad bumalik si Yaong sa opisina ni Jo-won para hanapin ang bukwet, pero wala na ito. Nang halughugin niya ang drawer ng mesa, nagulat siya nang makita ang kutsilyo, ang sandata na ginamit para saktan si Ian. Ang mga kakilakilabot na imahe ng pagtali sa madilim na bodega ay biglang bumalik at marahas na umatake sa kanyang isipan. Nang si Iyaong ay nasa pinakamagulo niyang kalagayan, bumalik si Jo-won. Naabutan niya itong hawak ang kutsilyo sa kamay na may malabong tingin. Nang tumingin ng malalim si Iyaong sa mga mata ni Jo-won, isang malamig na kilabot ang dumaloy sa kanyang gulugod, nanginginig siya sa takot dahil nagulat siyang makilala ang tingin ng misteryosong lalaking nakaitim sa bodega noon. Hindi makapagtago ng panginginig sa boses, naglakas loob siyang tanungin kung kasama ba siya sa bodega isang taon na ang nakalipas. Sa harap ng hinala, nanatili siyang kakaibang kalmado. Mahinahon na ipinaliwanag ni Jo-won na ang kutsilyo ay iniwan ni Jang Yeon. Kasabay nito, inamin ni Jo-won na pinaghinalaan din siya ni Jang Yeon na salarin, ngunit pinatunayan niya ang kanyang pagiging inosente. Determinado siyang hindi niya ginawa ang ganoong kalupitang bagay. Bagamat itinanggi ito ni Jo-won, sigurado si Iyaong na siya ang taong lumitaw sa bodega noong taong iyon. Gayunman, naintindihan din niya na ang pagsasalita lang ng walang ebidensya ay hindi makakakumbinsi kaninuman. Nakaramdam ng sakit si Iyaong at bumagsak. Si Jo-won ang taong pinakahinahangaan niya sa kanyang karera. Isa siyang magaling na konduktor na lagi niyang iginagalang. Ngayon, ang imahe niya ay ganap ng gumuho at naging isang nakakatakot na tao. Hinanap ni Iyaong si Jang Yeon at ikinuwento ang mga alaala na kanyang naalala. Kinumpirma niya na ang taong nakaitim na lumitaw sa bodega ay si Jo-won. Kahit nakasuot siya ng maskara, hindi niya mapagkakamali ang malamig niyang mga mata. Sinabi rin ni Jang Yeon kay Iyaong na sina Professor Kang at Jo-won ay mga kasabwat. Binalaan niya ito na mag-ingat sa tusong profesor sa hinaharap. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis para imbestigahan ang kaugnayan ni Jo-won at ng driver. Madaling nagsinungaling si Jo-won na ang driver ay isang malaking tagahanga niya. Nakakakumbinsi ang sagot kaya walang pinaghinalaan ang mga pulis. Nang umalis ang mga pulis, muling pinuntahan ni Jang Yeon si Jo-won. Inamin ni Jo-won na dating malapit na junior at kaibigan niya si Ian, ngunit may mahalagang dahilan kung bakit ipinagkanulo niya ang mga kaibigan. Galit na pinuna ni Jang Yeon si Jo-won, pero naisip ni Jo-won na hindi mauunawaan ng isang taong mayaman tulad ni Jang Yeon ang hirap niya. Sumigaw si Jo-won na naghirap siya, naisip pa niyang ibenta ang kanyang mga organo para lang mabayaran ang matrikula. Lahat ng madugong pagsisikap na iyon ay para lang tumayo sa prestihiyosong podyum ng konduktor. Ngayong natupad na ang pangarap niya, gagawin niya ang lahat para mapanatili ito. Malamig na sumagot si Jang Yeon na hindi karapat-dapat si Jo-won na maging konduktor, ni igalang ng iba. Pinagtibay ni Jang Yeon na kahit hindi direktang pumatay si Jo-won, kasabwat pa rin siya. Ang pahayag na ito ay lubos na nakaapekto sa psikolohiya ni Jo-won. Pagbalik niya sa opisina, hinal na hinal siya. Naalala ni Jo-won ang huling pagkikita nila ng driver sa hagdanan. Ang driver ay parang linta, gutom sa pera, kumakapit kay Jo-won kaya nasusuklam siya. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang panig. Binatikos ng driver si Jo-won dahil sa lahat ng masasamang bagay na hindi niya kayang aminin. Sa isang sandali ng galit, aksidenteng itinulak ni Jo-won ang driver pababa sa hagdan na nagdulot ng kanyang kamatayan. Bumalik sa kasalukuyang panahon, pumunta si Jung Yeon sa tirahan ng driver para maghanap ng mga ebidensya. Nakahanap siya ng mahalagang resibo ng deposito. Sinunod niya ang address sa resibo at pumunta sa locker, pero sinabi sa kanya na kinuha na ang bag ng suriin ni Jang Yeon ang CCTV, natuklasan niya na ang kumuha ng bag ay walang iba kundi si Jo-won. Lumabas na pumunta pala si Jo-won kay Professor Kang at ginamit ang ballpen na nakita sa bag ng driver bilang pambayad. Naglagay siya ng kondisyon na ibibigay niya ang ballpen bilang ebidensya.
Kapalit nito, kailangan tiyakin ni Professor Kang na mananatili ang kanyang posisyon sa orkestra. Sasabihin na sana ni Jang Yeon kay Ye Yaong ang tungkol sa pagkuha ni Jo Won ng bag ng ebidensya nang biglang dumating ang mga pulis. Inakusahan nila siya bilang suspect sa pagpatay sa driver at agad siyang inaresto. Ang dahilan ay may nagsumbong na si Jang Yeon ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa biktima. Sinuri ng mga pulis ang CCTV at nakita si Jang Yeon na nakikipag-away sa driver. Mula noon, hinala ng mga pulis na pinatay ni Jang Yeon ang driver para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ang biglang pag-aresto kay Jung Yeon ay nagdulot ng matinding pagkalito kay Ye Yaong. Natatakot siya na baka nagbabalak si Jo Won na pagbintangan ang isang inosenteng tao. Kaya dali-dali niyang hinanap si Jo Won at sinubukang kumbinsihin itong magpakatapang at sumuko. Hindi dapat hayaan ni Jo Won na maging sisihan si Jung Yeon para sa kanyang pagkakasala. Ngunit sa kanyang tapat na payo, malamig lang na sumagot si Jo Won na kahit sino'y pwedeng magsalita. Sabay hamon sa kanya na kung gusto niyang umamin siya, kailangan niyang magbigay ng matibay na ebidensya. Sa kabutihang palad, bagamat nakalista si Jung Yeon bilang suspect dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya, pinalaya siya kalaunan. Sa wakas ay nakapagpahinga na si Ye Yaong at nakahinga ng maluwag. Matapos palayain si Jang Yeon, dinala niya si Ye Yaong para makilala si Professor Shin, ang kanyang iginagalang na dating guro sa paaralan ng musika. Sa mabigat na pag-uusap, hindi maitago ni Professor Shin ang kanyang pagdurusa. Sinisisi niya ang sarili sa aksidenteng pagtulak kina Yan at Ye Yaong sa isang masakit na trahedya nang ipakilala niya ito bilang katulong ni Yan. Naalala niya ang lihim na pagtatapat ni Yan na may malalim siyang damdamin para kay Ye Yaong, ngunit kailangan niyang ilibing ang sakit dahil alam niyang sa iba napupunta ang puso nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi si Ye Yaong para kumain ng mainit na pagkain kasama ang kanyang dalawang tiyuhin. Habang gumagala ang kanyang isipan, biglang pumasok sa kanyang alaala ang isang mahalagang bagay na parang kidlat. Naalala niya ang mga nakatagong tagubili ng driver. Inihayag niya na maghahanda siya ng maliit na bag at itatago ito sa lugar na gusto niya. Kasabay nito, binigyang diin niya na maaari lang niya itong hanapin pagkatapos siyang pumanaw. Nang walang pag-aalinlangan, nagpa siyang bumalik si Ye Yaong sa tindahan kung saan niya nakilala ang driver para humingi ng clue. Kinumpirma ng may-ari na talagang iniwan ng driver ang bagay na yon. Sinabi niya kay Ye Yaong na maghintay lang sandali. Ngunit biglang nagkaroon ng panganib ng matuklasan ni Ye Yaong na naroon din pala si Professor Kang. Dahil takot na makita, nagsinungaling siya sa may-ari na may emergency at mabilis umalis para iwasan ang kanyang kaaway. Pero nakita na pala ni Professor Kang si Ye Yaong. Agad niya itong hinabol at pinilit na ihatid pauwi. Sa daan, patuloy niyang tinatanong kung ano ang alam niya tungkol sa kaso. Sabay, binantaan niya na kung magsasalita siya, masisira ang kanyang kinabukasan. Sa kabutihang palad, dumating si Jang Yeon sa tamang oras para iligtas si Ye Yaong. Tahasang pinuna niya si Professor Kang dahil sa pagpilit sa pulisya na arestuhin siya ng mali. Inihayag din niya na kinuha ni Jo Won ang bag na naglalaman ng ebidensya ng krimen ni Professor Kang. Binalaan siya ni Jang Yeon na itigil ang maruming gawain dahil malapit na ang araw na ipapakulong niya ito. Pagkaalis ni Professor Kang, agad na pinuntahan ni Jang Yeon si Eun-jo para humingi ng tulong. Hindi niya itinago at sinabi na hawak ni Jo Won ang bag na may ballpoint pen, ang pinakamahalagang ebidensya sa di makatarungang kamatayan ni Yan. Umaasa si Jang Yeon na tutulungan siya ni Eun-jo na mabawi ang ebidensyang iyon. Sabay, sinubukan din niyang gisingin ang konsensya nito sa pamamagitan ng mga salitang puno ng pagsisisi. Tinanong niya ito ng isang katanungang tumagos sa kanyang puso. Kung talagang mahal niya si Jo Won, handa ba siyang panoorin ang minamahal na lalo pang lumubog sa kasalanan ng walang kawala? Bagamat malalim ang damdamin ni Eun-jo para kay Jo Won, hindi bulag ang kanyang pagmamahal. Matapos pag-isipan ni Eun-jo, nagpa siya siyang bisitahin si Jo Won. Tahasan niyang inihayag ang kanyang malalim na pag-aalala tungkol sa malabong relasyon niya at ni Professor Kang. Tapat niyang pinayuhan na kung aksidente man talaga niyang nakapatay ng tao, dapat siyang maglakas loob na sumuko para makatanggap ng konsiderasyon sa batas. Subalit, ang tugon sa kanyang pag-aalala ay isang malamig na pakikitungo. Malamig niyang sinabi na huwag makikialam sa kanyang personal na buhay. Sa gitna ng tensyon, sina Jung Yeon at Ye Yaong ay nakaranas pa rin ng mga payapang sandali. Nagluto sila at nagkwentuhan. Natuklasan nila ang maraming nakakagulat na pagkakatulad sa kanilang nakaraan. Sina Ye Yaong at Eun-jo ay nasa parehong klase sa universidad. Si Jang Yeon ay nasa klase ring iyon bilang teaching assistant. Lumabas na ilang beses na pala silang nagkakasalubong sa buhay nila nang hindi nila nalalaman. Samantala, nirerepaso ni Soyoung ang lumang diary ni Ye Yaong nang matuklasan niya ang larawan ni Jang Yeon. Ang tunay niyang pangalan ay nakasulat sa ilalim ng larawan. Para protektahan ang kanyang nanghihinang posisyon bilang konduktor, gumawa si Jo Won ng mga dahilan para alisin si Jang Yeon sa listahan ng performers. Hindi sumusuko, nagdala si Jang Yeon ng peking ulat ng kita at gastos na may detalye ng korupsyon sa Grease Orchestra para pilitin ang department head na kumampi sa kanya. Nang lumabas si Jang Yeon sa opisina, napansin niya na tila kinakabahan ang babaeng assistant ni Jo Won. Naalala niya na noong gabi ng pagtatanghal, hinanap ng babaeng assistant si Jo Won sa lahat ng lugar. Sa hinala na alam nito ang sikreto ng alibay ni Jo Won, tinanong siya ni Jang Yeon. Inamin ng takot na katulong na nakakita siya ng kahina-hinalang tao sa bintana ng waiting room ng gabing iyon, tapos mabilis siyang tumakbo palayo sa takot. Dahil may sapat na batayan, ibinigay ni Jang Yeon sa pulisya ang video recording ng pagtatalo nina Jo Won at Professor Kang. Sa video, ilang beses binanggit ng dalawa ang driver. Agad na ipinatawag ng pulisya si Jo Won para sa pagtatanong.
Sa istasyon, matalino na sinabi ni Jo-won na pinaghinalaan siya ni Professor Kang na pumatay sa driver, kaya sila nagtalo. Iginiit niya na siya ay walang sala. Dahil walang sapat na ebidensya para kasuhan si Jo-won, pinalaya siya. Pagkalabas ni Jang Yeon sa istasyon ng pulisya, agad niyang pinuntahan si Professor Kang para lutasin ang issue. Diretsyo niyang inihayag ang masamang balita na ang video evidence ay napunta sa kamay ng pulisya. Ibig sabihin nito, tiyak na ipapatawag si Professor Kang ng mga otoridad para magbigay ng kanyang pahayag. Labis na nagalit si Professor Kang sa impormasyong iyon. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot para umiwas sa responsibilidad. Gayunman, hindi binigyan ni Jo-won ang pagkakataong tumakas si Professor Kang. Agad na inilunsad ni Jo-won ang mapagpasyang atake, nagbabantang ilantad na si Professor Kang ang utak sa pagpatay kay iyon 1 taon na ang nakalipas. Nang malantad ang kanyang nakamamatay na kahinaan, agad na humupa ang agresibong saloobin ni Professor Kang. Wala siyang choice kundi magpakumbaba at magmakaawa kay Jo-won na itago ang lihim. Sa desperadong pagtatangka, ginamit pa niya ang katayuan ng lola ni Jo-won bilang kalasag para kumbinsihin itong maging maawain sa kanya. Gayunman, malamig at malupit ang tugon ni Jo-won sa kanyang pakiusap. Ipinaalala ni Jo-won na nagsimula ng alalahanin ni Ye-yaung ang mga nangyari sa bodega ilang taon na ang nakalipas. Kasabay nito, binalaan niya ito na kapag ganap ng nabawi ni Ye-yaung ang kanyang mga alaala, pareho silang wala ng daan pabalik. Hindi sila makakataka sa parusa ng batas. Nang mapagtanto na papalapit na ang tunay na panganib, nagpanik si Professor Kang at umalis. Ang susunod niyang target ay walang iba kundi si Ye-yaung, ang tanging natitirang saksing kailangan niyang patayin. Natapos ang kwento na may mga nakakabilib na detalye. Sa coffee shop, kinuha ni Ye-yaung ang music CD na lihim na iniwan ng driver para sa kanya. Ngunit nang paalis na siya, biglang lumitaw si Professor Kang at tinawag siya pabalik. Dahil sa matinding takot, tumakbo palayo si Ye-yaung, pero patuloy pa rin siyang hinabol nito. Nakahanap siya ng paraan para magtago sa isang sulok at mabilis na tumawag kay Jang Yeon para humingi ng tulong. Nakapagsabi lang siya ng ilang putol na pangungusap bago natagpuan ni Professor Kang ang kanyang pinagtataguan. Nang malamang nasa panganib si Ye-yaung, agad na pumunta si Jang Yeon para hanapin siya. Samantala, habang tumatakas si Ye-yaung, nakakita siya ng kotse na nawala ng kontrol na rumaragasa patungo sa isang babaeng estudyante. Sa mapanganib na sitwasyong ito, hindi nag-atubiling tumakbo si Ye-yaung para itulak ang batang babae palayo sa panganib, ngunit wala siyang oras para umiwas. Dahil sa malakas na banggaan, bumagsak si Ye-yaung sa kalsada. Ang sandaling iyon ng buhay at kamatayan ang nagpagising sa lahat ng alaalang natutulog sa kanya. Isang kumpletong pelikula ng nakaraan ang lumitaw ng malinaw. Naalala niya ang panahong iyon nang magmaneho sila ni Kim Yeon papunta sa bahay ni Professor Kang. Nang matuklasan nilang may sumusunod sa kanila, patuloy na iniipit ni Yeon ang manibela para lituhin ang taga-subaybay. Akala niya ay nakatakas na sila. Gayunpaman, biglang bumilis ang misteryosong kotse at bumangga sa kanilang sasakyan na nagdulot ng aksidente. Pagkatapos noon, kapwa sila nakapiring, nakaposas, at ikinulong sa isang malamig na bodega. Para pakalmahin si Ye-yaung na nanginginig sa takot, kumanta si Yeon ng isang kanta para aliwin siya. Balak niyang ipagtapat ang kanyang damdamin sa kanya sa mismong sandaling iyon. Biglang pumasok ang isang lalaking nakaitim at naghagis ng kutsilyo sa tabi ni Ye-yaung at sinenyasan silang putulin ang lubid at tumakas agad. Nang alisin ng lalaki ang piring, nagulat si Ye-yaung nang makilala na ang pamilyar na mga mata ay kay Nam Ju-won. Mabilis niyang ginamit ang kutsilyo para putulin ang lubid niyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo sa kanyang kamay para ipagtanggol ang sarili at tumakbo kasama niya sa gitna ng malakas na ulan. Habang tumatakas, nawala ng sapatos si Ye-yaung. Mabait na tinulungan siya ni Yeon na kunin ito. Biglang may kotse na rumaragasang lumabas sa ulan patungo sa kanila sa nakakatakot na bilis. Mabilis na niyakap ni Yeon si Ye-yaung at itinulak siya sa gilid ng kalsada para maiwasan ang banggaan. Pero kabalintunaan, habang bumabagsak, ang kutsilyo sa kamay ni Ye-yaung ay aksidenteng tumusok sa tiyan ni Yeon. Hindi lang doon natapos. Ang baliw na kotse ay patuloy na rumaragasa at itinapon si Yeon sa hangin. Iyon ang trahedyang sandali na bumabagabag kay Ye-yaung sa nakaraang taon. Balik sa kasalukuyan, dinala ni Jung-yoon si Ye-yaung sa emergency room. Sobrang galit ang tiyahin ni Ye-yaung at si Soo-young. Sinisi nila si Jung-yoon na simula nang dumating siya, ang tahimik na buhay ni Ye-yaung ay lubusang nagulo. Nagmakaawa sila na pakawalan niya si Ye-yaung at lumayo sa kanya. Nakatayo lang si Jung-yoon doon, sinisisi ang sarili at walang tigil na nag-aalala. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mahalagang video mula sa babaeng assistant ni Jo-won. Malinaw na nakunan ng video ang eksena kung saan nagkaroon ng matinding away si Jo-won at ang driver sa hagdanan. Pagkatapos ay itinulak ni Jo-won ang driver pababa na nagdulot ng kanyang kamatayan. Hawak ni Jung-yoon ang matibay na ebidensya. Hinintay ni Jung-yoon si Jo-won na bisitahin si Ye-yaung sa ospital. Pagkatapos ay tinawag niya si Jo-won para mag-usap ng pribado. Tahasang sinabi ni Jung-yoon na may video siyang nagpapatunay na si Jo-won ang pumatay sa driver. Hiniling ni Jung-yoon kay Jo-won na umamin. Sabay nito, pinilit niya si Jo-won na ibunyag kung sino talaga ang pumatay sa kanyang kapatid. Matigas na iginiit ni Jo-won na hindi niya alam kung sino ang may sala sa kaso niyon. Nagbabala si Jung-yoon na kung mananahimik pa si Jo-won, mas maraming tao ang malalagay sa panganib. Baka si Ye-yaung ang susunod na biktima. Mariing itinanggi pa rin ni Jo-won ang krimen. Hindi nagtagal, nag-post ang babaeng assistant ng video bilang anonymous sa social media. Ang balita tungkol sa sikat na konduktor na sangkot sa pagpatay ay agad na nagpagulat sa publiko at orkestra. Hindi pinansin ni Jo-won ang chismis.
Nanatili siyang malamig ang mukha at hiniling sa lahat na magpatuloy sa practice tulad ng dati. Hindi na napigilan ni Jungyun ang sitwasyon, kaya nagpunta siyang muli kay Jowon. Taos-pusong pinayuhan ni Jungyun si Jowon na sumuko agad para makatanggap ng konsiderasyon mula sa batas. Kasabay nito, naglabas din si Jungyun ng kanyang alas. Binanggit ni Jungyun ang mga detalye tungkol sa pagkuha ni Jowon ng bag ng driver. Naglalaman ito ng mahalagang ebidensya, isang ballpoint pen. Napilitan si Jowon sa puntong ito, kaya wala siyang paraan para itanggi ito. Kinailangan niyang aminin na ang ballpoint pen ay naglalaman ng ebidensya ng pangungurakot ni Professor Kang, hindi ebidensya ng pagpatay tulad ng akala ng lahat. Inihayag pa ni Jowon na ang driver ay nagbigay ng lihim na babala kay Professor Kang. Pinaalalahanan niya si Professor Kang na huwag maging kampante sa pag-isip na walang saksi nang mamatay siyon. Ngunit bukod sa mga tao, maaaring may iba pang bagay na nakapagtala ng pangyayari. Dahil sa nakakabagabag na pangungusap na ito, nagmadali si Professor Kang na maghanap ng ebidensya. Pagkatapos ng mga pagpupulong sa bar, lagi niyang hinihinalaan na si Yaong ang may hawak nito. Nang marinig ito, nagpanik si Jungyun at tumakbo papunta sa ospital dahil natatakot siya na saktan ni Professor Kang si Yaong, pero huli na siya ng isang hakbang. Sinamantala ang oras na nag-isa si Yaong sa silid ng ospital, pumasok si Professor Kang at kinuha ang music CD na iniwan ng driver. Masayang binuksan niya ang CD, pero wala siyang nakitang laman at walang mahalagang bagay. Galit niyang binasag ang CD at itinapon ito sa bintana ng kotse, tapos nagmaneho siya palayo. Nakita niya si Jungyun na hinahabol siya. Nang bumalik si Jungyun sa silid ng ospital, gising na si Yaong at naaalala na niya ang pinagmulan ng CD. Ito lang pala ang CD na madalas pakinggan niyon sa kotse. Ang tunay na mahalagang ebidensya ay ang ballpoint pen na aksidente niyang napulot sa break room at ibinigay kay Yon. Akala niya ay panulat iyon ng propesor. Inilagay ito ni Yon sa kanyang bulsa, balak niyang ibalik ito sa propesor. Sa pagkakataong ito, naalala din ni Jungyun ang nakamamatay na araw na yon. Nagpunta siya sa konsyerto para batiin ang kanyang nakababatang kapatid, pero tila iniiwasan siya ni Yon at patuloy na itinutulak palayo na parang pinoprotektahan siya mula sa panganib. Hindi inaasahan, ang ballpoint pen na yon ang naging dahilan ng pagkamatay ni Yon. Matapos mabuo ni Yaong ang buong kwento, tinawagan niya si Jowon. Humihikbi siyang humingi ng tawad sa pagdududa na siya ang utak sa likod ng pagpatay kay Yon. Hiniling niya na tumulong sa paglatag ng bitag para mahuli ang tunay na salarin. Kinabukasan, hinanap ni Jowon si Professor Kang. Sinabi ni Jowon na nakita niyang hindi umuwi si Professor Kang matapos pakawalan sina Yon at Yaong. Hinabol niya sila. Nasaksihan ni Jowon si Yon na nabangga ng kotse. Sa harap ng matalim at hindi maikakailan ng mga argumento ni Jowon, napilitan si Professor Kang na hubarin ang matagal na niyang maskara ng katinuan. Sa sobrang galit, sumigaw siya na si Yon ang unang nagbanta sa kanya. Bagamat inamin niya ang malupit na pagmamaneho at pagpatay kay Yon, nanatili pa rin siyang arogante at mapagmataas. Nang hamon siya na kahit alam ng lahat ang totoo, wala silang magagawa dahil wala silang ebidensya para mahatulan siya. Matapos ang pagpupulong, tahimik na pinuntahan ni Jowon si Eunjo at ibinigay sa kanya ang susi ng kanyang personal na locker. Sinabi niya na kung may mangyari sa kanya, dapat ibigay ito kay Jang Yeon. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Jowon para sa kaso ng driver. Matapos kunin si Jowon, ibinigay ni Eunjo ang susi kay Jang Yeon. Binuksan ni Jang Yeon ang locker ni Jowon at natagpuan ang bag ng driver. Sa loob ay may ballpoint pen. Nang ilabas ni Jang Yeon ang pen, natuklasan niya ang nakatagong memory card. Ang card na ito ay naglalaman ng ebidensya ng katiwalian ni Professor Kang at ng nakakabahala na video mula sa dashcam ng driver. Sa video, matapos mahulog at masaktan si Ian, bumaba si Professor Kang sa kotse. Malamig niyang tiningnan si Ian na nakahiga sa sakit sa ulan at tumalikod, hindi pinansin kung mabubuhay o mamamatay ang biktima. Ito ay matibay na ebidensya ng hindi maikakailan na krimen. Samantala, sa ospital, naging tensyon ang kapaligiran nang muling lumitaw si Professor Kang sa tabi ng kama ni Yeong. Agresibong tinanong niya ito kung ano ang kinuha niya sa driver. Taliwas sa dati niyang mahinang hitsura, hindi na natatakot si Yeong ngayon. Nanatili siyang kalmado at matatag sa kanyang pagsagot. Direktang inilantad niya ang katotohanan at pinatunayan na naroon siya ng gabing iyon dahil nakita niya itong nakaupo sa likuran sa refleksyon ng mga ilaw ng kotse. Nang malaman ang kanyang kahinaan, desperadong inatake ni Professor Kang si Yeong para pagtakpan ang mga ebidensya. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating ang tiyahin ni Yeong sa tamang oras. Nataranta si Professor Kang at napilitang tumakbo pababa sa underground parking lot para makatakas. Sa underground parking lot, biglang nabangga ng kotse si Professor Kang. Ang driver ay walang iba kundi si Jang Yeon. Tiningnan niya ang kanyang kaaway na may mga matang nagniningas sa puot. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, balak niyang saksakin at wakasan ang buhay ni Professor Kang para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ngunit sa mapagpasyang sandali, nanalo ang katwiran. Huminto siya sa harap mismo ni Professor Kang. Pinili niyang hayaang parusahan ng batas ang salarin kaysa magkaroon ng dugo sa kanyang mga kamay. Pinatugtog ni Jang Yeon ang video na ebidensya sa harap ni Professor Kang na nagpanginig at natakot sa kanya. Alam niya na tapos na ang lahat. Sa sapat na mga saksi at ebidensya, si Professor Kang ay sinampahan ng kasong pagpatay at katiwalian. Si Jowon ay sangkot sa pagkamatay ng driver, pero dahil hindi nagdemanda ang pamilya at may mga dahilan sa away, binigyan siya ng konsiderasyon. Pinuntahan ni Iyong si Jowon. Naintindihan niya na tinulungan siya nito sa sarili niyang paraan, kahit medyo matindi ang pamamaraan. Pagkatapos ng unos, inimbitahan ni Jang Yeon si Iyong na mag-camping.
Nagkaroon sila ng masaya at mapayapang sandali. Kumain, uminom at tumawa sila na parang walang nangyaring trahedya. Nang gabing iyon, hinawakan ni Iyong ang kamay ni Jang Yuon at nagpasalamat dahil sa huli, magkasama pa rin sila. Ngunit kinaumagahan ng magising si Iyong na wala na si Jang Yuon. Nag-iwan siya ng isang emosyonal na liham ng pamamaalam. Sinabi niyang mahal niya si Iyong pero ang pag-alis niya noon ay nagdulot pa rin ng labis na sakit sa kanilang dalawa. Ayaw niyang mabuhay si Iyong sa hirap ng nakaraan kaya pinili niyang umalis para makapagsimula ito ng bagong buhay. Isang taon ang lumipas, naging opisyal na timpanist si Hong Iyong sa Symphony Orchestra. Ang pangarap niya mula sa kanyang simpleng pagkabata ay natupad na. Iniwan ni Nambuan ang mataong lungsod para bumalik sa tahimik na probinsya at magturo ng musika sa mga batang mahihirap. Bago umalis, nakita niya muli si Hyun-jo. Nagkatinginan sila at mumiti ng mahinahon, tinalikuran na ang sama ng loob ng nakaraan. Sa isang malaking pagtatanghal, tahimik na pinanood ni Jo-won mula sa malayo si Iyong na nagningning sa entablado. Pagkatapos ng palabas, dumaan si Iyong sa isang tindahan para kumain ng cup noodles. Nang tumingala siya, nagulat siyang makita ang lalaking nakaupo sa harap niya na masarap din kumakain ng noodles. Si Jang Yuon na isang taon nang nawawala. Si Iyong ay parehong masaya at galit. Sinisisi niya ito sa pag-alis nang hindi nagpaalam. Ngumiti si Jang Yuon at inaming iniisip niya ito araw-araw. Ngayong bumalik na siya, hindi na niya ito iiwan pa. Mahigpit silang nagkahawak kamay sa tindahan ng instant noodle at masayang ngumiti. Tapos na ang masakit na nakaraan. Ngayon ang musika at pag-ibig ay magbubukas ng maliwanag na bagong kabanata sa kanilang buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.